Ang kwento ay nagsisimula sa isang mundo, kung saan lahat ay gumagamit ng magic sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit mayroong isang batang lalaki sa kagubatan na walang mahika. Ang kanyang pangalan ay Mash, at ang kanyang pag-iral ay sumasalungat sa natural na kaayusan ng mundo. Nakatira siya sa isang kubo kasama ang kanyang ama na si Regro, kung saan ine-enjoy nila ang kanilang buhay ng magkasama. Sa tuwing umuwi si Mash ay lagi niyang nasisira ang pinto, nakakalimutan niya kung itulak ba o hilahin. Nagalit si Regro, ngunit humingi ng paumanhin si Mash at nangako na aayusin ito. Sinubukan niyang ibalik ang pinto, ngunit mas lalo lang lumala ang pinsala. Pagkatapos, sabay silang nagtsaa, at dahil si Mash ay hindi marunong gumamit ng magic, sinisikap ni Regro na palakasin ang kanyang katawan upang maging pinakamalakas kahit na walang mahika. Ngunit hindi ito alam ni Mash, kaya patuloy siyang nagtataka kung bakit puro pisikal lang ang kanyang pagsasanay. Lumabas si Regro at binalaan si Mash na huwag makipagsapalaran sa lungsod habang wala siya. Ngunit, pagkaalis ng kanyang ama, agad siyang tumakbo sa lungsod na nakasuot ng balabal, na gustong subukan ang isang limited edition ng cream puff mula sa panaderya. Habang siya ay naglalakad sa paligid ng lungsod, nakita niya ang mga tao na gumagamit ng mahika, ngunit sa tingin niya ay wala itong espesyal, dahil ang mga bagay na ginagawa nila ay maaari ding gawin ng kanilang mga kamay. Kalaunan, natagpuan ni Mash ang panaderya at nag-order ng ilang cream puff, ngunit nang nagbayad siya, lahat ng kanyang mga barya ay nakayuko, dahil naikuyom niya ang kanyang kamao sa sobrang pagkasabik. Gayunpaman, iniisip ng tindero na ang mga barya ay hindi dapat madaling tupiin. Inayos ito ni Mash, itinuwid ang mga barya sa kanilang orihinal na anyo at nabigla ang tindero. Maya-maya, kumuha na si Mash ng kanyang pagkain, pero umihip ang hangin, lumantad ang mukha niya sa publiko at nagulat ang lahat dahil wala siyang marka sa kanyang mukha. Samantala, isang opisyal na nagngangalang Brad sa istasyon ng pulisya ang nagbabasa ng pahayagan tungkol sa Divine Visionary ngayong taon, isang titulong ibinigay sa nangungunang mag-aaral ng Magic Academy, na may kasama ring ilang promosyon at reward. Biglang tumunog ang telepono at binalitaan siya tungkol sa isang lalaking naglalakad sa paligid ng lungsod na walang marka sa kanyang mukha. Habang naglalakad si Mash sa kalye, nagtataka siya kung bakit nakatingin ang lahat ng mga tao sa kanya, ngunit kumakain lang siya ng cream puff. Nabangga ni Mash ang isang lasing na opisyal na nagngangalang Terry, na mantsahan ang kanyang uniforme at pinagalitan siya. Sa galit, hinampas ni Terry ang pagkain sa kanyang kamay habang patuloy na lumalabas ang mga masasakit na salita sa kanyang bibig. Gayunpaman, hinubad ni Mash ang uniforme ng opisyal, ngunit may mabuting hangarin si Mash na sinasabi kay Terry na labhan niya ito para sa kanya. Sa sandaling iyon ay dumating si Brad, tinanong si Terry kung bakit siya nakahubad. Tumingin siya kay Mash, sa pag-aakalang siya ang lalaking nabanggit sa report, kaya nilapitan niya ito. Ngunit, dumating si Regro at hinawakan ang kanyang anak at tumakbo palayo, habang si Brad ay nagcast ng isang mahiwagang ibon upang sundan sila. Pagdating sa bahay, pinagalitan ni Regro ang kanyang anak sa pagpunta sa lungsod sa kabila ng kanyang babala. Gayunpaman, pinatawad pa rin niya si Mash sa huli, ngunit pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pag-uulit sa kanyang ehersisyo, at si Mash ay agad na umalis ng bahay upang magsanay. Iniisip ni Regro na talagang mabuting bata si Mash, at hindi niya masisisi ang pagnanais nitong pumunta sa lungsod dahil buong buhay niya ang pagtatago sa kagubatan. Samantala, iniisip ni Regro kung paano niya haharapin ang mga pulis nang makita niyang pinagmamasdan sila ng ibon ni Brad mula sa kanyang bintana. Biglang dumating si Brad kasama ang kanyang mga tauhan, tinanong si Regro kung nasaan ang kanyang anak. Si Mash ay patuloy sa kanyang pagsasanay sa kagubatan, binuhat ang barbell na parang papel lamang, at agad na tinapos ang kanyang pag-eehersisyo. Sa loob ng 5 minuto, bumalik siya sa bahay, ngunit nang buksan na niya ang pinto, narinig niya si Brad habang ipinapaliwanag niya na umunlad ang mahika, dahil naalis na nila ang lahat ng taong hindi maaaring gumamit ng magic na kinakailangan ng sakripisyo para sa mas magandang mundo. Tinulak ni Brad si Regro, sinabi sa kanya na ang pagtatago sa walang marka ay isang malubhang pagkakasala, ngunit tumanggi si Regro na sabihin sa kanila ang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sa isang flashback, si Regro ay palaging itinuturing na isang kabiguan sa lahat ng kanyang ginagawa. Nagpapatuloy ito hanggang sa pagtanda, at naisip niyang wakasan ang sarili niyang buhay, nang bigla niyang narinig ang isang sanggol na umiiyak. Napagtanto ni Regro na ang sanggol ay inabandona dahil wala siyang marka, at sa pag-iisip na pareho silang hindi gusto ng lipunan, nagpasya siyang palakihin ang sanggol bilang kanyang sariling anak. Sa kasalukuyan, sumigaw si Regro kay Mash na tumakbo, ngunit sinimulan siyang bugbugin ni Brad.
Nang malapit na niyang tapusin si Regro, winasak ni Mash ang pintuan at sinuntok ang isa sa mga opisyal na nagpalipad sa kanya. Nilapitan siya ni Terry, ngunit hinubad ni Mash ang kanyang uniforme. Sinampal siya ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos, ibinunyag ni Mash na hindi siya tumakbo dahil si Regro lang ang kanyang pamilya, pero tinuwanan lang siya ni Brad, iniisip na wala siyang pagkakataon dahil hindi siya marunong gumamit ng magic. Inatake niya si Mash gamit ang spell na kayang pumatay ng isang dragon, ngunit sinampal lang ito ni Mash gamit ang isang kamay at hindi makapaniwala si Brad sa kanyang nakita. Sinundan ni Brad ng isang mas malakas na spell, ngunit tinaboy ito ni Mash na naging dahilan upang sumabog ito sa ibang lugar. Patuloy na umaatake si Brad gamit ang kanyang mahika, habang pinapalihis lang ni Mash ang kanyang mga pag-atake, at mukhang nagsasaya siya. Kinuha niya ang wand ng kanyang ama habang si Brad ay sinusubukang ipagtanggol ang sarili, sa pag-aakalang kayang gumamit ni Mash ng magic. Ngunit, binato lang pala ni Mash ang wand kay Brad na bumasag sa kanyang harang. Nagbanta si Mash na papatayin si Brad sa susunod na pagbabantaan niya ang kanyang pamilya, ngunit nagmungkahi si Brad ng kasunduan kung saan mag-e-enroll si Mash sa isang magic academy, at magiging isang divine visionary upang tanggapin siya ng lipunan. Sinabi ni Brad na kung hindi nila tatanggapin ang kanyang kasunduan, sila ay hahabulin sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, kaya't si Mash ay sumang-ayon sa kanilang deal. Sa pamamagitan ng pekeng marka sa kanyang mukha, siya ay pumunta sa prestihiyosong paaralan na tinatawag na Eastern Academy, na kilalang pinakamahirap pagdating sa mga pagsusulit, at mayroon lamang siyang passing rate na mas mababa sa 3%. Sa sumunod na araw, isang lalaking nagngangalang Lucci ang nakatingin sa mga aplikanteng nagkukumpulan sa field na nakilala ang ilan sa kanilang mga mukha. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay at nakita niya si Mash na nagbubuhat, na ikinalito ni Lucci dahil hindi yun ang lugar para siya ay mag-ehersisyo. Gayunpaman, pinakalma ni Lucci ang kanyang sarili at tumingin ulit sa field, kung saan nakita niya si Mash na nagbabasa ng fitness book habang ginagawa ang invisible chair, at napansin pa niya sina Brad at Regro sa kanyang likod, na sinusubukang bantayan si Mash. Biglang lumitaw si Lucci sa kanilang harapan, na nagpapahayag na siya ang mga ngasiwas sa pagsusulit. Napahanga ang mga aplikante dahil kinikilala nila siya bilang isang napakagaling na salamangkero. Habang pinupuri nila si Lucci, nagkomento si Mash sa kanyang hindi kinakailangang marangyang entrance na ikinagalit ni Lucci at gusto niyang mabigo si Mash. Inanunsyo ni Lucci na magsisimula na ang unang pagsusulit, na inuutusan ng mga aplikante na maupo, habang gumagamit siya ng spell para ihanda ang venue na ikinamangha ng lahat. Ngunit hindi humanga si Mash, sinabi sa kanya na maaari na lang niya silang dinala sa isang silid kung saan nakahanda na ang lahat, at lalong nainis si Lucci. Nang magsimula ang pagsusulit, sinusuri ng mga aplikante ang kanilang mga papel, ngunit ang mga tanong ay gumagalaw sa pahina, na nagpapahirap sa kanila sa pagbasa. Nilagyan ni Lucci ang mga papel ng magic, kaya kailangan nilang alisin ang magic nito para makapasa sa pagsubok. Sa tingin ni Brad at Regro ay mapapahamak si Mash, ngunit inutusan ni Mash ang mga salita na ihinto ang kanilang paggalaw, habang dinudurog niya ang kanyang panulat, na naging dahilan upang ayusin ng mga salita ang kanilang mga sarili dahil sa takot. Maaga niyang natapos ang pagsusulit, at nagulat si Lucci nang makitang ang lahat ay ganap na nakahanay. Patuloy na ginagamit ni Mash ang kanyang superhuman na kakayahan para makapasa sa iba pang bahagi ng pagsusulit, na ikinagulat ng lahat habang nag-iisip si Lucci ng paraan para matanggal si Mash. Naglabas si Lucci ng isang maze na lumitaw mula sa lupa, na nagbibigay sa mga aplikante ng 30 minuto upang maabot ang goal nito. Isang babae na nagngangalang Lemon ang lumapit kay Mash na gustong sumama sa kanya, kaya nagsimula silang maglakad ng magkasama, ngunit patuloy siyang nahuhulog sa mga bitag at napagtanto ni Mash na wala siyang silbi. Habang nakatalikod si Mash, gumamit siya ng spell upang pigilan siya, at sinasabi sa kanya na may dahilan kung bakit kailangan niyang ilayo si Mash sa goal. Ngunit madaling nakawala si Mash, at tumakbo ng mabilis dahil mayroon din siyang mga dahilan upang makapasa sa pagsusulit. Pagkatapos, may isang nilalang na lumapit kay Lemon na nagtanong sa kanya ng bugtong, ngunit hindi niya ito sinagot kaya inatake siya nito. Subalit, sinuntok ito ni Mash at pinatumba sa isang suntok. Si Lemon ay nagtataka kung bakit niya ito niligtas, at ipinaliwanag ni Mash na naruroon sila para sa isang katulad na dahilan, kaya naawa siya sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala si Lemon na hindi sila aabot sa oras upang matapos ang pagsusulit, ngunit may plano si Mash. Samantala, tiwala si Lucci na mabigo si Mash, ngunit biglang gumalaw ang lupa nang makarinig sila ng malalakas na ingay. Nawasak ang mga pader habang nakarating si Mash sa kanila, na sinira lang niya ang maze para gumawa ng daan.
Ang ibang matagumpay na mga aplikante ay tinawag siyang manloloko, na sinasabing umuwi na siya, ngunit sinabi ni Lemon sa kanila na walang kasalanan si Mash, at ipinagtapat niya na ipinangako ni Lucci sa kanya na makakapasok siya sa paaralan kung matanggal niya si Mash. Inamin ito ni Lucci, na nagsasabi na hindi niya gusto si Mash, habang inilabas niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ipinahayag niya sa kanila na tatanggalin niya sina Mash at Lemon, at tinanong sila kung gusto nilang kalabanin ang kanyang desisyon. Ngunit, dinurog ni Mash ang wand ni Lucci gamit ang kanyang kamao, habang sinasabi niya sa propesor na masyado na siyang mapang-api. Sa sandaling iyon, dumating ang punong guro na si Wahlberg, na ipinaalam sa kanila na magsisimula na ang huling panayam, at siya na ngayon ang gaganap bilang tagasuri. Si Mash ang unang aplikante na na-interview kaya dinala siya sa isang silid kung saan napapaligiran siya ng mga opisyal ng paaralan. Siya ay tinanong ng ilang mga katanungan, at ang mga opisyal ay tila hindi gusto ang kanyang mga sagot. Gayunpaman, nakita ng punong guro na kawili-wili si Mash, tinanong siya kung bakit niya iniligtas ang babae kahit na wala siyang sapat na oras na natitira. Sinabi sa kanya ni Mash na may pakiramdam siya na pagsisihan niya ang hindi pagligtas sa babae, at napagtanto ni Wahlberg na si Mash ay ang uri na kumilos bago mag-isip, na nagpapaliwanag na may mga nilalang na mas malakas kaysa sa kanya at iniisip niya kung kikilos si Mash sa ganoong paraan kung nahaharap siya sa kakaibang nilalang. Ginamit ni Wahlberg ang kanyang mahika para ilabas ang isang malaking halimaw na nagbabantang sakta ng isang manika, na naglalaman ng kaluluwa ng taong pinakamamahal ni Mash, na halatang si Regro. Sinubukan itong pigilan ni Mash sa pamamagitan ng pagsuntok, ngunit wala itong nagawa, at nagsimulang dumugo ang kanyang kamay. Nagulat ang mga opisyal ng paaralan nang gamitin niya ang kanyang mga kamay upang pigilan ang pag-atake ng halimaw sa manika. Napagtanto ni Wahlberg na si Mash ay isang taong kayang protektahan ang mga mahihina at kumalaban sa malalakas, kaya inalis niya ang halimaw at sinindihan ang mga kandila na nagpapakitang sinusubok lang si Mash habang tinatanggap siya sa Eastern Magic Academy. Kinabukasan, ang mga mag-aaral ay nasa klase kung saan matutunan nila ang lock opening spell, na itinuturing na basic. Ipinakita ito ng guro, ngunit ginagamit lamang ni Mash ang kanyang mga kamay upang sirain ang kandado, na ikinagalit ng guro dahil hindi man lang siya gumamit ng mahika. Ipinaliwanag ni Mash na siya ay hindi magaling sa magic, habang ang batang lalaki sa tabi niya na si Finn, ay nagsimulang makita siya bilang isang problema. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Finn ang kanyang dorm, umaasang hindi niya makakasama si Mash. Kalaunan, natagpuan niya ang kanyang kwarto, ngunit nawawala ang pinto at nakita niya na si Mash ang nakahawak dito, na nagpaunawa sa kanya na sila ay magsasama sa isang silid. Nakilala nila ang isa't isa, at nagsimulang isipin ni Finn na si Mash ay isang normal na lalaki, ngunit bigla niyang pinakilala si Finn sa kanyang mga muscles, na nagpalagay sa kanya na si Mash ay isang baliw. Hiniling ni Mash kay Finn kung maaari niyang hiramin ang walis para sa susunod na klase, dahil nagdala siya ng isang higanteng ugat at iniisip na ito ay isang walis. Pinayagan ito ni Finn, at kinabukasan, sinanay sila ng guro na lumipad gamit ang walis. Sinubukan itong gawin ni Mash, ngunit hindi tumugon sa kanya ang walis, kaya kinukutsa siya ng isang estudyante na sinasabing, pinapabagal niya lang ang klase. Ngunit tinadyakan ni Mash ang lupa, at lumipad ang walis patungo sa kanyang kamay. Tinawag siyang manloloko ng mga estudyante, sinabing hindi siya gumamit ng magic, habang nag-aanunsyo ang guro ng time trial para makita kung gaano kabilis silang lumipad gamit ang kanilang mga walis. Inamon ng lalaki si Mash sa isang karera, kung saan ang matatalo ay dapat sumunod sa mananalo hanggang sa makagraduate sila. Tinanggap ni Mash ang hamon, kaya't naghanda sila para sa karera. Samantala, nag-alinlangan ang kanyang instructor kung kaya ba niyang sumakay sa kanyang walis, ngunit sinimulan pa rin niya ang karera, at agad na nanalo si Mash na nagtatakda ng bagong world record sa kanyang bilis. Nataranta ang lahat dahil hindi man lang nila nakitang gumalaw si Mash. Ngunit nakita ni Finn na inihagis ni Mash ang kanyang walis at tumalon upang siya ay sumakay habang nasa kalagitnaan ito ng hangin. Inakusahan ng estudyante si Mash ng pandaraya at naawa siya sa kanya, kaya binawi niya ang kanyang hamon. Ang lalaki ay nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, ngunit ang kanyang bibig ay tinatahi habang ang isang estudyanteng nagngangalang Cavell ay lumapit. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang kaibigan, ngunit alam ng lahat na si Cavell ay isang masamang tao kaya nag-aalala sila kay Mash, na iniisip na siya ay magiging target lamang. Ipinakilala ni Cavell ang kanyang sarili kay Mash, ngunit nagkamali si Mash sa kanyang pangalan bilang Cabbage, kaya napatahimik ang lahat. Naghanda si Cavell na mag-cast ng spell, ngunit lumapit ang guro, ipinaalala sa kanila na nasa gitna sila ng klase, kaya sinabihan siya ni Cavell na makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase, at umalis siya sa eksena. Habang pabalik sila sa kanilang silid,
Ibinunyag ni Finn na si Cavill ay anak ng isang mataas na miyembro ng Bureau of Magic. Idinagdag niya na mapapatalsik si Mash kung makikipag-usap siya kay Cavill dahil ang kanyang pamilya ay may malapit na relasyon sa Vice Principal, at nakita talaga ni Finn ang mga mag-aaral na naghihirap dahil kay Cavill, kaya naiintindihan niya kung bakit ang lahat ay natatakot sa kanya. Si Mash ay nagsimulang mag-bake ng cream puff ng mag-isa, ine-enjoy ang karanasan habang hinihintay siya ni Cavill sa field, at nagalit siya na hindi nagpapakita si Mash. Kinabukasan, inilabas ni Mash ang kanyang libro para sa kanyang susunod na klase, ngunit ito ay nasa kakilakilabot na kondisyon. Nilapitan siya ni Cavill, tinanong kung bakit hindi siya sumipot, at humingi ng paumanhin si Mash, sinabing masyado siyang abala sa paggawa ng cream puffs, na lalong ikinainiis ni Cavill. Tinanong siya ni Cavill kung gusto niyang maging Divine Visionary, na sinasabing matutulungan niya si Mash na makamit ang kanyang layunin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang koneksyon sa Vice Principal kung susundin ni Mash ang kanyang mga utos. Agad na sumang-ayon si Mash dito, at siya ay naging aso ni Cavill, na sinusunod ang bawat utos niya bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Naghanda si Mash para sa kanyang susunod na klase, ngunit napagtanto niya na ang kanyang libro tungkol sa paksa ay sirang-sira na. Nag-aatubili na pumayag si Finn na ibahagi ang kanyang libro, at naisip ni Mash na maswerte siya na magkaroon ng kaibigan na katulad ni Finn. Pinigyan ni Mash ng tubig si Cavill, ngunit ibinuhos niya ito sa sahig at inutusan si Mash na linisin ito. Habang si Mash ay naglilinis ng sahig, inutusan ni Cavill si Finn na pakialaman ang mga libro ni Mash, ngunit naiinip na siya, kaya gusto niya ring sunugin ni Finn ang mga damit ni Mash. Tumanggi si Finn na sumunod, kaya ginamit ni Cavill ang kanyang mahika para mapaluhod si Finn, at binugbog siya. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mash sa pinangyarihan, tinanong si Cavill kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Cavill na gusto niyang humingi ng tawad si Finn, na nagsimulang umiyak nang ipagtapat niya na sinira niya ang mga aklat ni Mash sa ilalim ng utos ni Cavill, na humihingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Tinanong ni Cavill si Mash kung gusto niyang maghapunan kasama ang Vice Principal, ngunit nilapitan siya ni Mash at hinimpas ang kanyang ulo sa sahig, na agad siyang natumba. Sinabihan ni Finn si Mash na siya ay mapapatalsik, na nagpapaunawa sa kanya na siya ay nasa problema. Biglang dumating ang Vice Principal na si Farman, na inihayag na ipinagkatiwala sa kanya ng ama ni Cavill na alagaan ang kanyang anak. Nasaksihan ni Farman ang buong insidente, ngunit tinawag niya itong isang marahas na pag-atake laban kay Cavill, kaya magsasagawa siya ng isang komperensya sa paaralan upang pag-usapan ang kanilang ginawa. Pinanggit niya na magkaiba ang kanilang katayuan kay Cavill, kaya nararapat sa kanya ang espesyal na pagtrato, kahit natawagin silang mga siraulo. Habang patuloy ang pagbuka ng kanyang bibig, si Mash ay nagmamadaling lumapit sa kanya, at ginamit ang kanyang tuhod patungo sa kanyang mukha, habang ang iba ay nanginginig sa takot. Ipinaliwanag ni Mash na dahil si Farman ay hindi bukas sa pangangatuwiran, naisipan niyang bugbugin na lang siya dahil si Mash ay magkakaproblema pa rin. Nagbanta si Farman na tanggalin siya habang sinusubukan niyang mag-cast ng spell, ngunit nilagyan ni Mash ng dumi ang kanyang mukha. Siya ay naghukay ng isang butas sa sahig at nilagay si Farman, habang si Mash ay nagpatuloy upang takpan ito. Pinalaan niya si Mash na hindi siya makakatakas dito, ngunit nagbanta si Mash na ililibing siya ng buhay. Pagkatapos nito, ipinatawag si Mash ng punong guro, na nagsabi sa kanya na nakatanggap siya ng abiso mula sa Bureau of Magic na paalisin si Mash. Ang Bureau of Magic ay ang pinakamataas na legal na otoridad sa lupain, at ang mga Divine Visionary na ginawa ng Academy ay nasa kaibuturan nito. Pinaalalahanan niya si Mash tungkol sa katayuan ni Cavill, ngunit sinunog niya ang abiso dahil ayaw niyang mapahamak ang mabubuting tao. Nagbigay din si Wahlberg tungkol sa kasalukuyang katayuan ng mundo, dahil nagsisilbi lamang ito sa mga elites. Sa palagay niya ay nangangailangan ito ng mas maraming tao tulad ni Mash, na handang isakripisyo ang kanilang sarili para gawin ang tama, at gusto pa niyang maging Divine Visionary si Mash balang araw. Pinanggit ni Mash na plano niyang maging Divine Visionary, kaya ipinaliwanag ng punong guro ang paraan upang maging isang Divine Visionary, ngunit hindi maintindihan ni Mash ang lahat ng impormasyon. Nagpasya si Wahlberg na panatilihin itong simple, na sinasabi sa kanya na kailangan lang niyang makakuha ng matataas na marka at makaipon ng maraming coin hanggat maaari. Tiniyak niya kay Mash na siya na ang bahala sa Bureau of Magic at sa Vice Principal, at umalis si Mash. Kinabukasan, inanyayahan siya ng kapitan ng duelo team na si Tom, na kumatawan sa kanilang dorm sa isang laro, na karaniwang katulad ng Quidditch mula sa Harry Potter. Sinabi ni Mash na hindi siya maaaring sumakay ng walis, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Tom at sinama siya sa koponan. Nang magsimula ang laro, inagaw ng kalaban ang bola, at si Mash ay nasa lupa pa rin,
habang inulit niya na hindi siya maaaring sumakay ng walis. Inisip ng karamihan na hindi man lang siya tumulong, kaya't siya'y kanilang kinukutsa at pinagbabato ng mga bagay. Malapit nang matalo ang kanyang koponan, at pinuntahan siya ni Tom, ipinapaliwanag ang mga patakaran ng laro. Kailangan nilang ipasok ang bola sa ring ng kalaban upang makakuha ng puntos, at ang paggamit ng magic ay ipinagbabawal, dahil ang laro ay tungkol sa pamamaraan ng walis. Si Tom ay malapit nang bumalik sa laro, at ang kaaway na kapitan ay sadyang bumangga sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Tinignan siya ni Mash, na tila nabali ang ilang mga buto ni Tom, at tinanong niya ang kapitan ng kaaway tungkol sa kanyang pakiramdam ng pagiging sportsmanship. Ngunit walang pakialam ang kapitan ng kaaway, inihayag na ang pagkapanalo ang mahalaga sa kanya, bago bumalik sa laro. Alam ni Tom na malapit nang matalo ang kanilang koponan, ngunit sinabi niya kay Mash na ang pagkapanalo ay hindi importante, at ang pagbigay ng pinakamahusay na laro ay ang mas mahalaga. Gayunpaman, lamang ng 50 points ang kalaban, na iniisip ng kapitan na malapit na silang manalo, ngunit tila nagalit sila kay Mash, na humawak sa kanyang walis at tumalon sa hangin. Pinapanatili niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng mabilis na pagsipa sa paligid, na humantong sa pagkalito ng mga manunood. Nakuha niya ang pag-aari ng bola, habang ang koponan ng kaaway ay patungo sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang hindi makataong lakas upang ihagis ang bola, na tinangay ang mga kalaban at nakakuha ng puntos. Nagulat ang mga tao nang umikot ang bola, bumalik kay Mash na parang bumirang. Paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong hakbang upang makakuha ng higit pang mga puntos, habang ang lahat ng nanunood ay hindi makapaniwala. Ang kanilang iskor sa kalaunan ay umabot sa 999, na itinuturing silang panalo at kinikilala ng akademya ang kanilang iskor bilang isang record, at sila ay binibigyan ng mga silver coins bilang gantimpala. Iniisip ni Finn na hindi kapanipaniwala ang kanyang pagganap, ngunit ayaw ni Mash na laruin muli ang larong iyon, habang niyayakap siya ni Tom, at pinasasalamatan siya sa pagtulong sa koponan na manalo. Nang maglaon, isang mag-aaral na nagngangalang Lance ang nagbabasa ng isang pahayagan, kung saan nalaman niya ang tungkol sa tagumpay ni Mash. Nakilala niya si Mash mula sa entrance exam, at sinira ang kanyang larawan habang kinumpirma niya ang susunod na target, na si Mash. Sa kanilang klase ay pinipilit siya ni Tom na magsanay para sa kanilang laro habang gusto siyang makasama ni Lemon sa pag-aaral, ngunit si Mash ay hindi interesado na gumugol ng oras sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lance at kinilala siya ni Lemon bilang estudyante na nanguna sa entrance exam. Nagnanais si Lance na gumawa ng isang bagay na masaya, naglabas ng isang espesyal na mahiwagang tool at binuksan ito, na naging sanhi ng pagkawala ng mga kaibigan ni Mash at sila ay nakulong sa loob ng bote. Sinabihan siya ni Lance na pumunta sa kagubatan kung gusto niya silang bumalik at pagkatapos ay bigla siyang nawala. Nagkita sila sa kagubatan, kung saan inihayag ni Lance na nangongolekta din siya ng mga coins, na nagpapakita ng 2 silver coins. Karamihan sa mga tao ay mayroon lamang isang magic line sa kanilang mukha, ngunit may mga bihirang kaso kapag ang isang tao ay may mas maraming magic lines na nagpapahiwatig na sila ay higit na malakas pagdating sa mahiwagang kapangyarihan. Hinamon siya ni Lance sa isang tunggalian, kung saan ang bawat isa ay tumaya ng isang silver coin, at tinanggap ni Mash ang kanyang hamon. Nilabas ni Lance ang kanyang wand gamit ang isang spell upang ihanda ang lugar para sa kanilang labanan. Pagkatapos niyang malinisan ang lugar, sinubukan siyang sugurin ni Mash gamit ang kanyang mga kamao, ngunit gumamit si Lance ng gravity spell para ihampas siya sa lupa. Nagpupumiglas si Mash habang sinusubukan niyang tumayo, ngunit sinabi sa kanya ni Lance na walang sinumang tao ang nakaligtas sa kanyang spell. Gayunpaman, sinuntok ni Mash ang lupa, bumunot ng higanting ugat at nahati ang lupa sa ilalim ng kanyang kalaban, na napilitang umatras si Lance. Napaluhod siya at nabigla sa katawa-tawang kapangyarihan ni Mash, habang sumusugod si Mash sa kanya. Sinubukan niya na pigilan si Mash gamit ang parehong gravity spell, ngunit ginamit ni Mash ang kanyang bilis upang makatakas, at sinubukan siyang suntukin, ngunit mahigpit na iniiwasan ni Lance ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, nahulog ang kanyang kwintas sa lupa, at kinuha ito ni Mash dahil sa kanyang pagkausyoso. Pinuksan niya ito, inihayag ang larawan ng kapatid ni Lance, at inamin ni Lance na mayroon siyang sister complex, at sinabihan niyang ibalik ito. Tinanong siya ni Lance kung ano ang pinakamahalagang bagay sa mundo, at sumagot si Mash na ang cream puff. Ngunit, sinabi sa kanya ni Lance na siya ay mali, at ang tanging tamang sagot ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya naisip ni Mash na siya ay isang kakilakilabot. Nagbanta si Lance na ihulog ang kanyang mga kaibigan sa bangin, na sinasabing gagamitin niya ang mga ito para tulungan siyang manalo sa laban. Sa isang pagbabalik-tanaw, ang kapatid ni Lance ay nagdurusa sa isang sakit na hindi kayang magamot,
na nag-aalis sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Kung wala ang kanyang magical power, kailangan siyang alisin dahil walang karapatang manirahan sa kanilang mundo ang may mga mahihinang magic, kaya gusto ni Lance na maging isang divine visionary upang iligtas ang kanyang kapatid na babae mula sa sistema. Sa kasalukuyan, ibinaba ni Lance ang bote, gamit ang magic spell para mapabilis ang pagbaba nito, ngunit binago ni Mash ang kanyang workout gear. Pumwesto siya sa panimulang posisyon at biglang sumugod sa sobrang bilis na paggalaw, kaya nawala siya sa paningin ni Lance. Sinubukan siyang hanapin ni Lance, at biglang sumulpot si Mash sa kanyang likod. Hindi siya makapaniwala na nabawi ni Mash ang bote ng ganoon kabilis, sa pag-aakalang gumagamit siya ng mahika. Subalit hindi na interesadong makipaglaban si Mash dahil alam niyang hindi masamang tao si Lance, at ipinahayag ni Mash na ang bote na nilaglag niya ay walang laman. Nagmamadali siyang lumapit kay Lance upang kunin ang totoong bote at pinalaya niya ang kanyang mga kaibigan. Sumuko si Lance sa tunggalian, at iniabot ang kanyang silver coin bago umalis. Habang siya ay papalayo, napagtanto ni Mash na si Lance ay talagang isang gwapong lalaki, at pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan, na nagpapasalamat sa pagligtas sa kanila. Samantala, mayroong 3 dorm sa akademya na naghahati sa mga estudyante batay sa kanilang mga katangian. Ang dorm ng Adler kung saan naruroon si Mash ay kumakatawan sa katapangan. Ang dorm ng Orca, para sa karunungan, at ang Lang dorm ay para sa ambisyon, at ang 3 dorm ay may tunggalian sa pagitan ng akademya. Pinagsasama-sama ni Mash ang kanyang mga silver coins, at ang 5 silver coins ay katumbas ng isang golden coin. Siya ay nagpahinga kasama si Finn, na biglang nagsimulang magpanik, dahil hindi pa nila nagawa ang kanilang mga potion assignment. Dumating si Lance, tinawag silang mga slackers dahil sa paglimot sa kanilang assignments, at nag-aalala siya na masisira nila ang reputasyon ng kanilang dorm, ngunit ginamit ni Mash ang kanyang kwintas laban sa kanya, at nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay tumilapon siya, na ikinabagsak niya. Pagkatapos ay nagpasya si Lance na tulungan sila, na inihayag ang isang sumisigaw na mandrake na ginamit para sa pagtatalaga, isang halaman na nagiging kapaki-pakinabang na sangkap pagkatapos itong patahimikin. Ipinakita niya sa kanila ang spell para makatulog ito, at sinabihan niya silang gayahin. Sinubukan ni Finn ang spell, ngunit hindi niya ito napatulog. Nagkomento si Mash na ito ay dahil masyadong mahina ang kanyang core muscles, ngunit nang subukan ni Mash ang spell, ang kanyang mandrake ay nagsimulang magwala. Pinigyan ni Lance si Finn ng ilang pointers na sinasabi sa kanya na ituon ang kanyang magic sa isang punto, at napatulog ni Finn ang kanyang mandrake. Samantala, ang mandrake ni Mash ay naging napakalaki, nag-aalboruto, ngunit binigyan lamang ni Mash ng isang sampal, at natumba ito. Nagpatuloy si Lance sa paghahanda ng mandrake na sinasabing ito ay medyo madali, na ipinapakita sa kanila kung paano ito ginagawa, niluto niya ito at gumawa siya ng isang potion. Iniisip ni Finn na hindi ito madali, ngunit kumpiyansa si Mash na sinasabing wala itong problema, dahil hindi ito nangangailangan ng anumang mahika, kaya't inulit niya ang mga hakbang na ipinakita sa kanya ni Lance, ngunit sa huli ay gumawa siya ng cream puff. Iniisip ni Lance na siya ay may nakalimutan, kaya pinapanood niya si Mash at ginagabayan siya ng hakbang-hakbang, ngunit lumalabas pa rin ito bilang isang cream puff, na ikinalilito ni Lance. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagtatangka, ito ay palaging lumalabas bilang isang cream puff, ngunit ang cream puff ay talagang masarap. Samantala, ang headmaster na si Wahlberg ay iniisip niya ang nalalapit na cross-dorm ng campus class, at nag-aalala siya kung magiging okay lang si Mash. Isang estudyante na nagngangalang Barrett ang nakasalubong ng ibang mga estudyante, na binugbog niya silang lahat at tinawag niya silang mga side character. Sa Lang dorm, napagtanto nila na ang mga namumuno ay dapat magkaroon ng napakalaking kapangyarihan, iniisip na ang dorm ng Adler ay hindi karapat-dapat, kaya inutusan sila ng pinuno na kunin ang lahat ng mga coins mula sa mga estudyante ng Adler. Kinabukasan, ang Lang dorm at Adler dorm ay may klase na magkasama sa kagubatan. Nagtataka si Mash kung ano ang gagawin nila sa klase, at napansin nila si Barrett, na dumadaan at nagpahayag na siya ang pangunahing karakter. Iniisip ni Mash na kakaiba si Barrett, ngunit iniisip ni Barrett na side character si Mash, at tiningnan ang kanyang hitsura. Ngunit, dumating si Lemon at tinanong si Mash kung maaari silang magsama. Naiinis si Barrett at dumura sa pisngi ni Mash, nagsimula siyang matakot tungkol sa kung paano si Mash nakakakuha ng atensyon mula sa isang babae. Iniisip niya na dahil sa mga taong katulad ni Mash ay hindi niya makuha ang isang babae, kaya gusto niyang sumali sa Bureau of Magic upang maalis niya ang lahat ng mga gwapong lalaki sa mundo. Subalit, hindi siya pinansin ng grupo, at lalo siyang nainis. Gayunpaman, dumating ang propesor, na pinapaliwanag ang kanilang susunod na klase.
Inatasan silang manghuli ng mga alakdan sa kagubatan at kunin ang bato sa ulo nito. Ang mga regular na bato ay nagkakahalaga ng isang bronze coin, ngunit ang mas malakas na alakdan ay may isang parisukat na bato na nagkakahalaga ng isang silver coin. Kalaunan, pinaalis na sila ng propesor, at ipinahayag ni Mash na target niya ang mga silver coins. Gayunpaman, bigla siyang nilapitan ng isang mag-aaral na nagngangalang Silva, na nasaksihan ang kanyang mga paa sa kanilang laro, at pinaalala sa kanya na mahina siya habang inaatake niya si Mash gamit ang isang bakal. Pinigilan sila ng propesor, at sinabi ni Silva na may inayos lang sila. Tinignan siya ni Mash, ngunit sa huli ay pinigilan siya ni Lance, na inihayag na si Silva ay mas matanda sa kanila ng 1 taon, ngunit dahil siya ay isang pasaway, kaya si Silva ay nanatili sa pagiging first-year student. Pinalaan siya ni Lance na iwasan si Silva, at natuwa si Mash na hindi nawasak ang kanyang cream puff. Nagtungo sila sa kagubatan, at naisip ni Lance na dapat silang magtulungan, ngunit nawala si Mash dahil siya mismo ang nang-iwan. Nakasalubong niya si Barrett na nagsimulang mabaliw nang makita si Mash, ngunit sinampal lang niya ito. Gusto siyang labanan ni Barrett, ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw nang makita nila ang isang babae na inaatake ng isa pang estudyante. Sumigaw siya para humingi ng tulong, at nagkaroon ng pagsabog na tumalo sa lalaki. Nagpapasalamat ang babae kay Barrett sa pagligtas sa kanya, at siya ay nagsimulang masiraan ng loob. Sinubukan niyang kumilos ng cool, ngunit nang hawakan nito ang kanyang kamay ay unti-unti siyang nagkakagusto dito. Samantala, nagawang talunin ni Silva ang isang alakdan, at nakuha niya ang parisukat na bato sa ulo nito, ngunit tila may iba pa siyang hinahangad. Nagpapasalamat muli ang babae kay Barrett, na magkakadikit ang kanilang mga tuhod. Si Barrett ay nalulula, at nagsimulang ihampas ang kanyang ulo sa lupa. Ngunit, ang babae ay gumagamit ng mahika para gayumahin si Barrett, na ang sinumang naakit niya ay mapapaibig sa kanya. Sinubukan niyang gawin ang kanyang mahika kay Mash, ngunit sinabi ni Mash na wala itong epekto sa kanya. Nabigla ang dalaga na hindi gumagana ang magic kay Mash, kaya sinubukan niyang gumamit ng mas maraming enerhiya, hinawakan ang kamay nito, ngunit wala pa rin itong epekto, at iniwan siyang wasak. Nagtataka si Barrett tungkol sa kanyang sitwasyon, at ipinaliwanag ng babae na siya ay pinagbantaan ni Silva, na pinipilit siyang gamitin ang kanyang kakaibang mahika. Nanumpa si Barrett na tulungan siya, at sa sandaling iyon ay bigla silang inatake, at lumitaw si Silva. Gayunpaman, nagpasya si Barrett na labanan si Silva upang tulungan ang babae. Siya ay umatake gamit ang isang barrage ng mga bolang apoy, na nagtatapos ng isang malaking pagsabog. Samantala, sina Finn at Lemon ay nakakapit kay Lance habang sumisigaw sila para humingi ng tulong, ngunit nag-aalala si Lance kung okay lang ba si Mash, dahil siya ay tina-target ni Silva. Iniisip ni Barrett na siya ay nanalo, ngunit habang nawawala ang usok, lumitaw si Silva na pinrotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga bakal. Agad niyang inatake si Barrett gamit ang kanyang magic, at nadamay ang cream puff ni Mash sa kanyang kamay. Patuloy silang tinutuya ni Silva para labanan siya, habang si Mash naman ay napatingin na lang sa pagkawala ng kanyang cream puff. Nagsimulang mag-alala si Barrett, sa pag-aakalang may malaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihang mahika. Sa tingin niya ay walang silbi si Mash, kaya napagtanto niyang nasa kanya ang lahat para iligtas ang dalaga. Sinimulan siyang tuyain ni Silva, na sinasabing mahina ang kanyang mahika at tinawag siyang mababang uri. Nagpasya si Silva na bigyan sila ng pagkakataon, at sinabing kung makakayanan niya ang 5 sa kanyang mga pag-atake, hahayaan niya ang babae, kahit na tumaya siya ng silver coin na alinsunod sa mga patakaran ng Academy. Iniisip ng dalaga na ito ay isang katawa-tawa na pakikitungo, na sinasabing maaari siyang masugatan ng malubha, ngunit tinanggap ito ni Barrett, sa pag-aakalang makakayanan niya ang 5 atake. Gayunpaman, sinabi ni Silva na bahagi din ito si Mash, kaya't kailangan rin niyang sumang-ayon. Sinabi ni Barrett na hindi kasali si Mash, ngunit iginiit ni Silva na siya ay kasali, kaya't nagpasya si Barrett na gawin ang lahat ng 10 pag-atake upang ipagtanggol si Mash. Iniisip ni Silva na siya ay galit at nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang Iron Fist. Napaluhod si Barrett pagkatapos lamang ng isang pag-atake, ngunit nagawa niyang bumangon. Patuloy na umaatake si Silva gamit ang kanyang spell, at si Barrett ay patuloy na hinahampas ng Iron Pillars habang nanunood ang babae at si Mash. Pagkatapos ng 9 na pag-atake, nakatayo pa rin si Barrett, iniisip kung paano umiyak ang babae para sa kanyang tulong. Samantala, naghanda si Silva ng napakalakas na pag-atake para sa huling spell. Pinakawalan niya ang pag-atake at bumagsak si Barrett, at nagsimulang matuwa si Silva, ngunit kahit papaano ay nakabangon pa si Barrett.
Nilapitan niya si Silva at sinabing tapos na, pero bigla siyang natumba at tinawag siya ni Silva na tanga. Hiniling ni Barrett kay Mash na dalhin ang babae at tumakbo, ngunit ipinahayag na ang babae ay aktwal na nagtatrabaho kay Silva na tinatawag niya itong Lauren, at sinabi na napupuot siya sa mga lalaking tulad niya. Pinagtatawanan siya ni Silva dahil sa napakadali niyang lokohin, pero biglang napuno ng cream puff ang kanyang bibig. Sa palagay ni Mash ay sumusobra na sila at nagpas siyang sumali sa laban. Ipinahayag niya na sasali siya sa 10 hit na hamon, na sinasabi kay Silva na ibigay ang buong lakas niya. Samantala, ang kanyang mga kaibigan ay nakapag-take out na ng Scorpion, ngunit nag-aalala si Lance kung magiging okay ba si Mash. Iniisip ni Lemon na magiging maayos lang siya dahil natalo pa niya ang propesor sa kanilang entrance exam, ngunit ipinaliwanag ni Lance na may iba't ibang uri ng magic user. Mayroong mga puting salamangkero na mas akademiko at nakatutok sa suporta, at may mga pulang salamangkero na nakatuon sa labanan, at si Mash ay talagang lumalaban lamang sa mga puting salamangkero sa ngayon. Sa palagay ni Lance, kung sasabak si Mash sa sinumang pulang salamangkero sa nakaraang taon niya, marami ang mas malakas sa kanya. Samantala, sa tingin ni Silva ay nagpapanggap lang na malakas si Mash, at sinabi pa niya kung gaano niya kinamumuhian ang mga mahihinang nagpapanggap na malakas, na nakikita niyang mga mapagkunwari at natutuwa siyang durugin sila. Napansin niya na ang kanyang robe ay bahagyang nilikha mula sa mahika ni Barrett, kaya naghanda siya ng isang pag-atake. Ngunit sinugod siya ni Mash at nagawa niyang ma-counter. Napaatras si Mash at nagsimulang tumawa si Silva, sa pag-aakalang mas malakas siya at binanggit niya kung paano siya nakakuha ng 2 gintong barya sa kanyang unang taon sa academy. Pagkatapos ay inatake niya si Mash gamit ang kanyang mahika at nabugbog si Mash, ngunit nahuli ni Mash ang spell ni Silva, at dinurog ito ng kanyang kamay. Gayunpaman, naghahanda si Mash na gumamit ng tricep magic at sa tingin ni Silva ay nagbibiro lang siya. Patuloy na umaatake si Silva gamit ang kanyang mga bakal, ngunit umiwas si Mash at sinimulang wasakin ang mga ito. Direkta niyang sinuntok si Silva, na tumilapon siya at nagsimulang kumalat ang kanyang dugo sa buong lugar, at napaisip kung ano ang nangyayari. Sa tingin ni Silva, ang kanyang magic ang pinakamataas na antas kahit na sa mga second-year students habang naglulunsad siya ng counterattack. Ngunit binasag lang ito ni Mash, na nagdulot ng panibagong suntok sa kanya. Napaluhod si Silva at napagtanto na hindi siya mananalo, alam niyang hindi na niya kayang lumaban, pero biglang umatras si Mash at umupo. Nagtataka si Silva kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi sa kanya ni Mash na may 8 pang pag-atake. Muling tumayo si Mash, nagtatanong kung handa na ba siya para sa susunod na pag-atake, ngunit alam ni Silva na hindi na niya kaya. Iniisip ni Silva na mamamatay siya, at sinusubukan niyang mag-isip ng isang plano, at sa sandaling iyon, isang napakalaking alakdan ang biglang lumitaw. Ang alakdan ay may hugis bituin sa kanyang ulo, na nangangahulugan na ito ay sobrang malakas at mahalaga. Sa tingin ni Silva ay makakatakas siya kapag inatake si Mash nito, ngunit pinalipad ito ni Mash sa isang sampal, na nagsasabing wala siyang oras upang harapin ang alakdan at ibinagsak nito ang hugis bituin sa kanyang ulo. Nagsimulang matakot si Silva, sa pag-aakalang si Mash ay isang halimaw, ngunit hininto ni Mash ang kanilang away dahil sa nakakaawa niyang kalagayan, at ibinaling niya ang kanyang atensyon sa babae. Nagsimulang magpanik ang babae na biglang umiyak at sinabing napilitan siyang tulungan si Silva. Sinabi sa kanya ni Mash na ayos lang, at sa tingin niya ay napakadaling manipulahin ng mga lalaki. Ngunit naniniwala si Mash sa pagkakapantay-pantay habang hinahampas niya ang babae sa lupa at iniisip ni Barrett na may mali sa kanya. Kalaunan, nakipagkita si Mash sa kanyang mga kaibigan, at nag-aalala si Lemon nang makita siyang binugbog, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Umanga si Finn na natalo pa niya ang Starstone Scorpion, na inihayag na nagkakahalaga ito ng 2 silver coins. Naisip ni Lemon na dapat siyang pumunta sa opisina ng NARS, at pina-check up din niya si Barrett. Si Barrett ay agad na nagkagusto sa kanya at nagsimulang matakot si Lemon habang iniisip niya na si Barrett ay kakaiba. Humingi ng paumanhin si Barrett kay Mash dahil sa pag-iisip niya ng mga masasamang bagay, at nagpapasalamat din siya para sa kanyang tulong. Ngunit iniisip ni Mash na kakaiba ang kanyang kinikilos, kaya agad na nagbanta si Barrett na bugbugin si Mash, sinabing ginawa niya ang lahat para maging mabait siya. Gayunpaman, biglang kumikinang ang bulsa ni Mash nang magdugtong ang kanyang mga silver coins para maging isang golden coin. Pinanggit ni Lance kung bakit sila tina-target ng Langdorm ay para sa kanilang mga coins, na nagpapaliwanag kung bakit siya hinahabol ni Silva. Ipinaliwanag niya na ang Langdorm ay karaniwang Slytherin, na may mga taong nagpapahalaga sa birthright at mga bloodlines. Sa kagustuhang pigilan ng riffraff na sumali sa Bureau of Magic, binalaan niya sila na bantayan ng Magia Lupus, ang grupo ng mga elite students mula sa Langdorm.
Pinanggit ni Mash na hindi niya alam na pinaghihiwalay sila ng mga dorm, at ipinaalala sa kanya ni Finn ang tungkol sa seremonya ng pag-uuri. Pagkatapos nilang matanggap sa academy, inayos sila ayon sa balangkas ng isang unicorn. Sa tuwing hinahawakan ng mga mag-aaral ang sungay nito, nababasa ng unicorn ang kanilang isip at pagsamasamahin sila sa naaangkop na dorm. Ngunit, nang tinawag na si Mash, nakita ng unicorn na puro cream puffs lang ang iniisip niya. Ang unicorn ay nagpanik dahil ito ang unang pagkakataon sa nakaraang siglo na nahirapan itong ihayag ang isang estudyante. Pinilit nitong tignan ng mas malalim ang kanyang isipan, ngunit cream puff lang talaga ang mayroon, at napagpasyahan na lang nito na ang mga taong mahilig sa cream puff ay dapat kabilang sa dorm ng Adler. Patuloy na ipinaliwanag ni Lance na ang Madja Lupus ay binubuo ng 7 nangungunang estudyante ng dorm, at si Silva ay dapat na isa sa mga alipuris. Pinalaan niya si Mash dahil sa kanyang coin kailangan niyang maging maingat at sumama sa mga tao mula sa kanilang dorm. Ngunit sa kabila ng babala na ito, tuluyang naligaw si Mash. Habang hinahanap niya ang kanyang klase, nakakita siya ng pinto sa isang silid at nalilito kung paano ito buksan, iniisip niya kung itutulak ba ito o hilahin. Samantala, si Silva ay humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo. Ang pinuno ng Langdorm ay nagngangalang Abel at may hawak siyang isang nakakatakot na manika. Sinabi niya na ang kanilang misyon ay linisin ang mundo at alisin ang mga dumi nito, habang si Silva ay humingi ng pangalawang pagkakataon. Ngunit tinawag siya ni Abel na hindi karapat-dapat na maging isang tauhan, at siya ay naging isang manika. Ang manika ay naglalakad at nagpapatuloy sa linya, at sinabi ni Abel na siya lamang ang karapat-dapat na maging susunod na Divine Visionary, habang nakikipag-usap siya sa kanyang manika, na tinatawag niyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok si Mash na humihingi ng tawad sa pagkasira ng pinto, at sinabi niya na weirdo si Abel dahil nakikipag-usap siya sa isang manika. Alam ni Abel na may golden coin si Mash, at tinanong niya ito kung bakit sinusubukan niyang maging isang Divine Visionary. Sinabi ni Mash na gusto lang niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya tatanggapin ng kasalukuyang mundo. Iniisip ni Abel na siya ay nakakatawa at hindi karapat-dapat, na nagpapaliwanag kung paano niya gustong ibalik ang mundo sa nararapat nitong anyo. Sinabi niya na ang sangkatauhan ay umunlad dahil sa pag-alis ng mga mahina at mga taong walang mahika, ngunit sa palagay niya ay nagsimulang maging mahina ang lipunan. Tinawag niya ang mga tao bilang mga hayop, kaya plano niyang ibalik ang natural na kaayusan. Ngunit, iniisip ni Mash na gusto lang din niyang mamuhay ng mapayapa. Hindi naiintindihan ni Mash ang sinasabi niya, at nag-alok si Abel na palayain siya kapalit ng kanyang golden coin, ngunit tumanggi si Mash. Inatake siya ni Abel gamit ang isa sa kanyang puppet, ngunit umiwas si Mash na humarap gamit ang kanyang mga binti at pinunit ang mga string na nakakabit sa puppet. Ang puppet ay bumalik sa anyo ni Silva at sa tingin ni Mash ay hindi ito isang hamon. Ngunit, bigla siyang hinawakan ng isa pang puppet na sa tingin niya ay mas malakas kaysa sa nauna. Kinuha ng puppet ang kanyang golden coin at binigay ito kay Abel. Pagkatapos ay itinapon si Mash sa isang haligi, ngunit humingi si Mash ng paumanhin sa pagtawag sa kanyang puppet na mahina. Bigla niyang tinapakan ng ulo ni Silva kaya napagpasyahan niyang dalhin ito sa infirmary. Tinanong siya ni Abel kung sumuko na ba siya sa kanyang barya, ngunit sinabi ni Mash na prioridad niyang iligtas si Silva, at ipinahayag niya na hindi siya magpapatalo gaano man sila kalakas. Umalis si Mash kasama si Silva, ngunit nararamdaman ni Abel na mayroong mali. Napansin niya ang isang nawawalang butones sa kanyang puppet at nakita niya ito sa kanyang kamay sa halip na barya ni Mash. Hindi makapaniwala ang isa sa mga estudyante sa nangyari. Habang binigay ng puppet ang barya, tinanggal ni Mash ang butones nito, iniluwa niya ang butones ng napakabilis at tinamaan ang barya sa himpapawid, at hinigop niya ang barya pabalik sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalaga at napagtanto ni Abel na interesante si Mash. Biglang nagising si Silva na nagtataka sa nangyari dahil wala na siyang maalala matapos siyang gawing manika. Ngunit, nakita niyang nag-eehersisyo si Mash sa kanyang harapan, at napagtanto niyang malamang na niligtas siya ni Mash. Tinanong niya ito kung bakit niya siya niligtas gayong magkaaway sila, ngunit sinabi ni Mash na kapag ang isa ay nasa problema, silang lahat ay magkakaproblema. Nang makita niyang maayos na si Silva, nagpasya si Mash na umalis at nagmuni-muni si Silva sa kanyang mga aksyon. Samantala, sa dorm room ni Mash, sina Lance at Barrett ay nagpapalitan ng maiinit na salita. Nagkomento si Lance sa kanyang bagong hairstyle, at sinabi ni Barrett na hindi ito mahalaga sa kanya, ngunit sa tingin niya ay mas gusto ni Lemon ang mga lalaking may bangs. Nagtataka si Finn kung ano ang ginagawa nila sa kanyang silid, ngunit naasar si Barrett na tumingin kay Lance sa pag-aakalang naging madali ang buhay niya dahil sa kanyang kagwapuhan.
Gusto siyang turuan ni Lance ng leksyon at ang dalawa ay naghahanda sa pakikipaglaban, habang si Finn ay nagsimulang magpanik. Samantala, biglang pumasok si Mash. Sinasabi sa kanila na huwag sirain ang mga gamit sa kanyang silid. Naglabas ng regalo si Barrett at binigyan sila ng tsaa, habang sinasabi niyang natural na magdala ng regalo kapag bumisita sa lugar ng isang tao. Nagulat si Finn sa pagtanggap nito, sa pag-aakalang may mabuti palang kalooban si Barrett sa kabila ng kanyang mga pinapakita. Habang nag-e-enjoy si Mash sa cream puff, napagtanto niya na isa itong mapayapang araw ngunit binalaan sila ni Lance na huwag maging kampante, sinasabing kailangan nilang mag-strategize ng mga paraan upang makakuha ng mas maraming coins. Biglang sumulpot si Lemon na nagsasabing may malaking balita, ngunit nang makita niyang nag-iisang babae lang siya, pinagpapantasyahan niya ang pananalasa ng mga ito. Ngunit ipinaliwanag ni Finn na siya ang pumasok sa kanilang silid at nag-snap mula rito, na dinala sila sa isang magic scale. Ang scale ay nagpapakita kung gaano na karaming mga golden coins ang mayroon ng bawat dorm, at ang lang dorm ay mayroon ng 15, habang ang Adler at Orca ay mayroon lamang bawat isa. Ang lang dorm ay nangunguha ng mga coins mula sa iba pang mga dorm, at lahat ng upperclassmen ng Adler ay walang kakayahan na pigilan sila. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang lang dorm ang magkakaroon ng susunod na Divine Visionary. Samantala, ang dorm ng Orca ay masyadong abala sa kanilang research, kaya nasa kanila na kung pipigilan nila ang lang dorm. Gayunpaman, ang grupo ay napupuot sa pag-aakala na kailangan nilang patumbahin ang mga miyembro ng lang dorm, ngunit si Mash ay napunta sa kubo ng mga kwago. Napilitan siyang bigyan ng parusa ng punong guro, kaya kailangan niyang linisin ang kubo sa loob ng 1 linggo. Nagpasya si Lance na sumama sa kanya at sinabing baka target ng Maggia Lupus si Mash dahil may golden coin siya, at gagamitin niya yun bilang pagkakataon na manghuli sa kanila. Ngunit, iniisip ni Mash na nag-aalala lang siya sa kanya. Samantala, 2 estudyante ng lang dorm ang papalapit sa kanila na inihahanda ang kanilang mga sarili para kunin ang coin ni Mash. Ang mga kwago ay patuloy na lumapit kay Mash at biglang lumitaw ang tubig sa ilalim niya at siya ay nahulog, at si Lance ay nakaiwas sa isang higanteng umiikot na sandata. Habang si Mash ay lumulubog sa tubig, ipinakilala ng 2 estudyante ang kanilang mga sarili bilang sina Andrew at Shinri, ang 6th at 7th fangs ng Maggia Lupus, na hinamon silang lumaban na nakasalalay ang golden coin. Sinabi ni Mash na hindi siya marunong lumangoy, habang lumulubog siya sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, naging pating si Andrew at tumalon sa tubig para habulin si Mash, na humantong kay Shinri na harapin si Lance. Umatake si Shinri gamit ang kanyang sandata, ngunit umiwas si Lance, iniisip na ang kanyang mahika ay medyo mahina kumpara sa kanyang gravity magic. Subalit, nang subukan niyang mag-cast ng spell ay ginulo siya ng mga kwago. Umiwas si Lance sa panibagong pag-atake at sinubukang mag-focus sa spell, ngunit naisip niya ang sinabi ng kanyang kapatid na babae na huwag saktan ng mga kwago. Si Shinri ay umatake gamit ang double blades, at napansin ni Lance ang mga kwago sa likod niya kaya't siya ay tinamaan ng pag-atake. Nakita ni Shinri na ang wand ni Lance ay gawa sa magnolia, kaya napagtanto niyang si Lance ay mula sa pamilyang Crown na dalubhasa sa gravity magic. Nabalitaan niya na tumakas sa bahay ang anak ng pamilyang Crown, at sa tingin niya ay dahil mahina siya, at mas mataas ang pakiramdam ni Shinri na dahil siguro sa pagkatalo niya sa isa sa pamilya ng Crown. Nagawa ni Lance na gamitin ang kanyang spell, ngunit isang pala lamang ang nalaglag sa lupa. Nadismaya si Shinri sa kanya at nagpasya na tapusin si Lance sa huling atake gamit ang triple blades. Ngunit, sa tingin niya ay may mali nang mapansin niya na ang lahat ng mga kwago ay nasa isang lugar. Ginamit ni Lance ang kanyang gravity spell na dinurog ang lahat ng mga blades, at sinabi niya na dahil nakaharang ang mga kwago, tinipon niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbagsak ng pala upang buksan ang isang bag ng feeds at akitin ang lahat ng kwago sa isang lugar. Pilit na umatake si Shinri gamit ang kanyang pinakamalakas na spell, ngunit madali siyang dinurog ni Lance gamit ang kanyang gravity. Hindi makapaniwala si Shinri na kahit may double line silang dalawa, malaki ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Pero sabi ni Lance, hindi kayang ikumpara sa kanya ang isang tulad ni Shinri na ipinaglalaban ang sarili para makakuha ng kapangyarihan, habang siya ay lumalaban para iligtas ang kanyang kapatid. Samantala, natuwa si Andrew tungkol sa pag-trap kay Mash sa kanyang Seafield, na nagsasabing walang paraan upang siya ay makatakas. Ngunit biglang dumaan si Mash, at nabigla si Andrew sa kanyang bilis na hindi niya matukoy. Sa kanyang palagay ay nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay ngunit muling dumaan sa kanyang harapan si Mash. Iniisip niya na sinabi ni Mash na hindi siya marunong lumangoy, ngunit nagpapasalamat sa kanya si Mash sa pagtulong na ngayon ay natuto na siyang lumangoy. Patuloy si Mash na dumaan sa tabi niya, at pakiramdam ni Andrew ay siya ang hinahabol.
Gumamit siya ng isa pang spell para mag-transform sa isang mas nakakatakot na anyo, ngunit nabangga siya ni Mash, na patuloy siyang tinamaan habang si Mash ay nag-e-enjoy. Hindi kinaya ni Andrew ang kanyang mga suntok at nakalabas si Mash sa kanyang ginawang si Phil. Kinuha ni Lance ang kanilang golden coin, at sa tingin nila ay hindi sila ganoon kalakas para sa pagiging miyembro ng Majalupos. Iniisip ni Mash na hindi sila nahirapan, ngunit biglang lumitaw ang isa pa nilang miyembro. Sa isang iglap ay nalagpasan niya silang dalawa, at sinubukan ni Lance na gamitin ang kanyang gravity spell, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi gumana ang kanyang mahika. Agad na hinubad ni Mash ang kanyang damit at sumugod ng buong bilis, ngunit nagawa siyang iwasan ng lalaki. Nagtataka si Lance kung gumagamit siya ng isang uri ng teleportation magic, ngunit ang lalaki ay gumagamit ng isang magic bottle upang kolektahin ang kanyang mga kasamahan. Nagpaalam ang lalaki sa kanila at sinabing magkikita silang muli sa lalong madaling panahon, at naisip ni Lance na maaaring hindi ganoon kadaling talunin ang Majalupos. Habang papalayo ang lalaking nakamaskara, nabasag ang kanyang maskara at naisip niya ang pag-atake ni Mash. Nagtataka siya kung paano nakagalaw si Mash ng napakabilis kahit walang magic, at iniisip niya kung pareho sila. Sa gabi, ang misteryosong lalaki ay nakaharap sa isang estudyante mula sa dorm ng Orca para sa kanyang golden coin. Ang mag-aaral ay umatake gamit ang magma, ngunit siya ay nauwi sa madaling pagkatalo at natapos ito ng sobrang bilis. Sa ibang lugar, isang puppet ang gumagala sa paaralan. Kinabukasan, pinaplano ni Lance kung paano nila haharapin ang Majalupos, habang nakatago ang lokasyon ng bawat dorm. Iminungkahi niya na hanapin ang Lang dorm at umatake para kunin ang kanilang mga coins, ngunit masyadong abala si Mash sa paggawa ng cream puffs. Pinigyan siya ni Lance ng bagong robe at napansin ni Mash na may tatak ito sa likod. Sinabi sa kanya ni Lance na ito ang marka ng Adler, umaasang ito ay magpapaalala sa kanya na siya ay kabilang sa kanilang dorm. Samantala, biglang pumasok si Lemon at sinabi sa kanila na may nangyari kay Tom. Bumisita sila sa kanya sa infirmary at nakitang siya ay ganap na nababalisa. Sinabi ni Tom na wala siyang maalala kung paano siya napunta sa infirmary, ngunit binanggit niya na karaniwan siyang namumuhay sa buong throttle, kaya kadalasan ay natutulog siya at hindi nananaginip. Subalit, kagabi ay binangungot siya na nakulong sa isang madilim na kahon, mayroon siyang malay ngunit wala siyang magawa. Nagtataka si Lemon kung ano ang nararamdaman niya at sinabi ni Tom na okay lang siya. Ngunit, tila pansamantalang hindi niya kayang gumamit ng mahika, at pakiramdam niya ay naubos ang kanyang magic energy mula sa kanyang katawan. Napag-alaman na ang ibang mga mag-aaral ay dumaranas ng kaparehong kondisyon, at nagsimula ito mula noong tawagin ng punong guro ng Bureau of Magic. Nagbigay si Lemon kay Mash ng Cream Puff Lucky Charm, at ipinangako sa kanya na hindi gagawa ng anumang bagay na masyadong mapanganib. Sinabi niya kay Mash na palagi itong panatilihin sa kanya upang maisip niya si Lemon, ngunit nagsimula siyang kiligin, na iniisip na pinapangarap niya ito. Sa gabi, naglalakad sina Lance at Mash sa paaralan para hanapin ang Lang dorm, at kasama nila sina Barrett at Finn, ngunit si Lance ay nagtataka kung bakit sila magkasabay. Iminungkahi ni Barrett na interesado siyang makakuha ng mga barya, at ayaw lang ni Finn na maiwang mag-isa sa kanyang silid. Habang nagpapatrolya sila, nakita nila si Lemon, at pinuntahan siya ni Barrett ngunit napansin ni Lance na may kakaiba sa kanya. Ang katawan ni Lemon ay pumipihit at nanginginig na siya ay naging isang puppet, habang ang grupo ay nagtatago upang hindi sila mapansin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at napagtanto ni Barrett na siya ay cute kahit bilang isang puppet. Nagpa siya ang grupo na sundan siya ngunit nang lumiko sila sa isang kanto ay napunta sila sa isang dead end. Naririnig ni Finn ang kaluskus ng kanyang katawan at ginamit ni Lance si Revelio, na nagbubunyag ng isang nakatagong pinto. Napansin ni Lance na kailangan nila ng isa pang spell para mabuksan ang pinto, at sinubukan ni Barrett na gamitin ang kanyang mga bulang apoy upang bumukas ito, ngunit hindi man lang gumalaw ang pinto, at iniisip niya kung paano sila makakapasok. Gayunpaman, kinuha ni Mash ang isang suit ng armor at itinapon ito sa tabi ng pinto. Sinira niya ang pinto at ipinasok niya ang espada sa loob, tinapakan niya ito hanggang ang pinto ay tumilapon palabas ng paaralan. Napapansin ni Lance na malamang na naghihintay sa kanila ang Majalupos sa loob, at tinitingnan ni Mash ang kanyang good luck charm, na iniisip na hindi niya matutupad ang kanyang pangako kay Lemon. Pumasok ang grupo, at nagulat sila na may nakatagong espasyo sa ilalim ng paaralan. Nakita nila ang liwanag sa dulo ng tunnel, at lumabas sila sa isang arena. Lumitaw ang isang estudyanteng nagngangalang Getsuko, at sinabi sa kanila na kailangan nilang talunin siya upang makadaan sila. Napagtanto ni Lance na siya ang humarap, ngunit nagpa siya si Barrett na lumaban dahil may galit siya sa mga gwapong lalaki.
Kinukulit siya ni Barrett tungkol sa kung gaano kasarap ang kanyang buhay, ngunit iniisip ni Getsuko na nagseselos lang siya at ginawa niyang latigong rosas ang kanyang wand, at ang dalawa ay naghahanda sa labanan. Samantala, sa Bureau of Magic, ang headmaster na si Wahlberg ay nakikipag-usap sa direktor, at alam ni Wahlberg na siya ay tinawag para sa isang seryosong issue, na inihayag ng direktor na ang 6 sa pinakakilalang mga kriminal sa death row ang nakatakas sa kanilang kulungan. Ang lahat ng mga gwardya ay pinatay, at sila ay tinulungan mula sa isang kilalang tao na nagngangalang Innocent Zero. Pagbabalik sa arena, umatake si Barrett gamit ang kanyang fireball, ngunit napigilan ito ni Getsuko. Kinampas siya ni Getsuko sa kanyang latigo, na halos hindi nakaiwas si Barrett. Nagtataka si Getsuko kung sila ang nakatalo kay Silva, at inamin ni Barrett na siya mismo. Ngunit, tinawag niya si Silva na isang talunan, dahil kahit na si Silva ay isang double-liner, hindi niya ginamit ng tama ang kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Getsuko na siya ay mas malakas kahit na siya ay isang single-liner. Gayunpaman, malaki ang tiwala ni Barrett na mananalo siya, habang umaatake gamit ang isa pang round ng mga bolang apoy, ngunit tumama ito sa sahig na lumikha ng mga marka sa paligid ni Getsuko. Sinabihan siya ni Barrett na bantayan ang kanyang hakbang, sinasabing mayroon itong 5 beses na mas malakas kaysa sa karaniwan. Iniisip ni Getsuko na ito ay walang kwentang bitag, ngunit sigurado si Barrett na mahuhulog siya rito. Nagtataka si Getsuko kung may paraan si Barrett para ilipat siya sa mga bitag, at umatake gamit ang kanyang rose sweep. Sinubukan ni Barrett na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang bolang apoy ay hindi masyadong epektibo, at siya ay tinamaan. Nahuli ni Getsuko si Barrett na nabitawan pa niya ang kanyang wand, at agad niyang pinatubo ang tinik sa kanyang mga vines, na tinusok si Barrett gamit ang mga spikes. Sinabi sa kanya ni Getsuko na tapos na ang laban at inihampas siya upang tapusin, ngunit inactivate ni Barrett ang kanyang trap card, na nagdulot ng malaking pagsabog mula sa isa sa mga marka. Ang wand ni Getsuko ay nawasak, at binanggit ni Barrett na wala siyang sinabi tungkol sa pagtapak sa mga marka, na nagpapakita na ang kanyang spell ay isang time bomb. Inactivate ni Barrett ang mga natitirang marka, at hindi makapaniwala si Getsuko na natalo siya sa isang katulad niya. Ang mga marka ay nawala at nagdulot ng malaking pagsabog, na agad siyang binati ni Finn at si Barrett ay nasa sabik na harapin ang isa pang kalaban. Ngunit si Getsuko ay nag-post kahit na siya ay natalo, at ang grupo ay nagsimulang lumubog sa lupa. Sinubukan ni Mash na iligtas ang kanyang cream puff, habang lahat sila ay lumulubog sa lupa at nahulog sila sa sahig sa ibaba na tila nagkahiwa-hiwalay silang lahat. Biglang nakaramdam ng matinding enerhiya si Lance, at hinarap siya ni Madel, ang third fangs ng Majalupos. Magkasamang bumagsak sina Barrett at Finn, at nakatagpo nila sina Milo at Love, ang fourth at fifth fangs. Nakita ni Love na pareho silang single-liners na ipinahayag na madali silang talunin, at napagtanto ni Finn na mapapahamak sila. Ngunit sinabihan siya ni Barrett na huwag sumuko, at iniisip niya na nasa kanya ang kapangyarihan ng pangunahing karakter ng kwento. Samantala, napunta si Mash sa isang madilim na silid, nag-aalala kung nasaan na ang kanyang mga kaibigan. Lumiwanag ang silid at sinalubong siya ng lalaking nakamaskara, na nagpakilalang si Razor, ang second fangs ng Majalupos, at pinupuri niya si Mash sa kanyang mga galaw mula sa kanilang huling pagkikita. Ngunit tila naisip niya na si Mash ay hindi maaaring gumamit ng anumang mahika, at si Mash ay nabagabag na mayroong ibang nakakaalam. Samantala, si Lance ay nakaharap kay Madel, ang third fangs ng Majalupos. Ipinaliwanag ni Madel kung gaano kalakas ang lahat sa kanilang mundo, at ang mga mahina ay walang halaga. Si Lance ay hindi interesado at umaatake gamit ang kanyang gravity magic, ngunit si Madel ay naging putik at tumagos sa lupa. Muling lumitaw si Madel sa likuran niya kasama ang ilang mga clones, na tinawag ang kanyang gravity magic na interesante at sinugod niya ito. Muling ginamit ni Lance ang kanyang gravity spell na dinurog sila pabalik sa pagiging putik. Ngunit, sinabi sa kanya ni Madel na wala itong silbi, habang ang putik ay nagsimulang magbago, umatake gamit ang isang spike na halos hindi naiwasan ni Lance. Iniisip ni Lance na kailangan niyang tamaan ang tunay na katawan para pigilan ang mga clones, kaya nagpasya siyang atakihin ang buong field gamit ang kanyang mahika. Ngunit muling lumitaw si Madel sa kanyang likuran, pinigilan si Lance gamit ang kanyang magic at umatake siya ng isang barrage of mud balls. Iniisip niya na si Lance ay medyo sanay sa pakikipaglaban, ngunit sinabi niya na ang kanyang talento ay nasasayang, kaya't niyaya niya itong maglingkod sa Majalupos. Ipinaliwanag ni Madel na ang mga salamangkero ay umuunlad depende sa kanilang kapaligiran at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Tinawag niya na ang lahat ng miyembro sa Adler ay basura, at sinabi kay Lance na mananatili lang siya sa kanilang level sa pamamagitan ng pagsama sa kanila.
Ipinagmamalaki niya ang talento na mayroon sila sa Magil Lupus kasama na ang pagkakaroon ng pinakamahusay na edukasyon, kasangkapan at potion. Ngunit, nanunuya si Lance, na sinasabi na ang kanyang lakas ay hindi umaasa sa kanyang kapaligiran, na tinatawag si Madel na inferior. Umatake si Lance gamit ang kanyang mahika, ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba na ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Tumilapon siya sa pader na naging putik, at pinalibutan niya ang silid ng putik upang lumubog ang anumang bagay na tumama rito. Laban sa gravity magic na umaasa sa paghampas ng mga kalaban sa lupa, iniisip ni Madel na hindi siya matatalo. Ngunit biglang nagsimulang umatake si Lance gamit ang mga bato, at napagtanto niyang nalaman ni Lance ang kanyang panlilinlang. Napilitan si Madel na lumabas sa pader, at sinabi ni Lance na dapat magkaroon siya ng mas magandang kapaligiran dahil siya ay mas malakas. Sinabihan siya ni Madel na huwag maging mayabang, habang naglabas siya ng magical essence na nakuha mula sa ibang mga estudyante. Iniinom niya ang potion, na nagiging sanhi ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan, at gumamit siya ng advanced form ng kanyang magic na kilala bilang Second Death. Lumikha siya ng isang napakalaking demonyong halimaw na gawa sa putik, at nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na mayroong iba't ibang mga level sa magic. Ang Second Death magic ay maaari lamang gamitin ng mga double liners, at ng ilan lamang na karapat-dapat. Naalala ni Madel noong bata pa siya, at ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang halaga ay nakabatay lamang sa kanyang kakayahan sa mahika, kaya't nakatuon siya sa pagkamit ng pagsang-ayon ng kanyang ama. Sa palagay niya ay karapat-dapat siya pagkatapos makamit ang antas ng kanyang mahika, na sinasabi kay Lance na hindi siya magiging kasing lakas niya kapag patuloy siyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, iniiwasan ni Lance ang kanyang pag-atake, at iniisip kung paano nakatulong sa kanya si Mash na mag-improve, habang ipinakita niyang maaari rin siyang gumamit ng Second Death magic na lumilikha ng mga gravity pillars na pumapalibot sa halimaw ni Madel. Ang halimaw ay hinihila ng gravity mula sa lahat ng panig ng bawat isa sa mga haligi, at si Lance ay lumikha ng isa pa sa itaas nito, na naging dahilan upang mapunit ang halimaw. Hindi makapaniwala si Madel na natalo siya, at iniisip niya kung bakit hindi siya kinikilala ng kanyang ama anuman ang kanyang narating. Sa palagay niya ay tama ang kanyang ama at tiyak na siya ay walang halaga, ngunit biglang binato ni Lance ang kanyang librong nahanap at nagkomento si Lance kung gaano na ito kaluma, at upang makita niya kung paano siya nagsumikap para makarating sa kanyang kinaroroonan. Sinabi sa kanya ni Lance na ang halaga ng kanyang sariling pamilya ay sa pamamagitan ng posisyon at katayuan sa lipunan, kaya sa palagay niya ay pinalaki sila sa parehong paraan. Subalit, iniisip niya ang tungkol sa kanyang kapatid na babae na gusto lang maging isang mang-aawit at gustong subukan ang kanyang makakaya, na nakatulong sa kanya na matanto na iyon ay mas mahalaga. Kahit na hindi siya sumasang-ayon sa paraan ng pag-iisip ni Madel, iginagalang niya ang kanyang mga pagsisikap at umalis siya upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nag-aalala si Mash na alam ni Razor ang kanyang sikreto. Iniisip ni Razor na magkapareho sila, dahil pareho silang tinanggihan ng mundo, ngunit may kanya-kanyang dahilan daw siya kung bakit siya nandoon, kaya ang dalawa ay naghahanda para sa labanan. Hinubad ni Mash ang kanyang damit at sumugod gamit ang isang paa na nagpaatras kay Razor, ngunit biglang nagdash si Razor patungo sa kanya at nasugatan ang kanyang braso. Sinabi niya kay Mash na hindi siya mananalo dahil sa kanyang magic na nagpapalakas sa kanyang bilis. Gumalaw siya sa buong anggulo, naglanding ng maraming hit, at sinabi niyang nasa iba't ibang level ang pag-ataking ito. Tumangging sumuko si Mash, at naisip ni Razor na ang kanyang pangarap na mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya ay kasuklam-suklam, dahil mayroon silang magkatulad na kalagayan. Ngunit, maswerte si Mash sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sinabihan niya si Mash na ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin, na nagpapakita na si Lemon ay nauubos ang kanyang magic power at pagkatapos ng 30 minuto ay wala na siyang magic tulad ni Mash. Si Mash ay nanumpa na siya ay bubugbugin niya, at si Razor ay naglabas ng kanyang mahika, na paulit-ulit na hinihiwa si Mash habang siya ay umaatake sa kanyang paligid. Hindi man lang magawang depensahan ni Mash ang kanyang sarili, na nauwi sa pagkasaksak sa tiyan. Sinabi ni Razor na siya ay masyadong mahina upang iligtas ang sinuman, ngunit hindi niya matanggal ang kanyang espada, habang pinatigas ni Mash ang kanyang abs. Hinayaan niya si Mash na mahawakan siya, at na-headbutt niya si Razor sa mukha na nabasag ang kanyang maskara, at nalantad ang kanyang mukha. Ang kanyang mata ay kulay pula, ngunit sa tingin ni Mash ay dugo lang ito, at tinanong niya si Razor kung ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Razor na ang kanyang mata ay kilala bilang Evil Eye, at may kapangyarihang i-disable ang magic ng sinuman. Ito ay nagpahayag bilang isang kapangyarihan mula sa Diablo, kaya siya ay nakikita bilang isang itinapon at tinanggihan ng mundo. Si Mash ay humingi ng paumanhin dahil ang kanyang mata ay hindi gumagana sa kanya,
at ipinaliwanag ni Razor na siya ang likas na kaaway ng lahat ng mga salamangkero, kaya lahat sila ay natatakot at hinamak siya sa buong buhay niya. Kahit na ang kanyang pamilya ay natatakot sa kanya at sa palagay niya ay hindi na siya dapat ipanganak. Ngunit sa tingin ni Razor ay hindi maiintindihan ni Mash dahil siya ay pinagpalang magkaroon ng isang mapagmahal na ama. Ginamit ni Razor ang kanyang second death magic, na lumikha ng battlefield sa paligid nila, at may lumabas na arrow sa katawan ni Mash. Sa isang iglap, naghatid si Razor ng isa pang mapangwasak na pag-atake, na nagpapaliwanag na sa loob ng field, ang bilis ni Mash ay binawasan at inilipat sa kanyang sarili. Kaya wala siyang pagkakataong manalo dahil ang kaya niya lang gawin ay protektahan ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Razor na ito na ang katapusan, ngunit binasag ni Mash ang lupa, nahati ang sahig at sinira niya ang espada ni Razor. Dito napagtanto ni Razor na sa pamamagitan ng paghati sa sahig ay naging limitado lang ang kanyang galaw. Naisipan niyang umatras, ngunit tinapakan ni Mash ang kanyang paa, na pinigilan siyang tumakbo. Ginamit ni Mash ang kanyang muscle magic na naghatid ng napakalakas na suntok, na bumasag sa ginawang field ni Razor. Pagkatapos mawala ang kanyang spell, agad siyang hinabol ni Mash at sinipa sa likod. Habang si Razor ay tumilapon, iniisip niya na kapag siya ay natalo, mawawalan din siya ng dahilan upang mabuhay. Sinubukan niyang lumaban at nagsagupaan ng dalawa, ngunit nahuli ni Mash ang kanyang espada at sinuntok siya na bumasag sa pader. Ipinagpatuloy ni Mash ang kanyang pag-atake, at tinapos ang kanilang laban sa pamamagitan ng kanyang submission attack. Habang si Razor ay nakahiga sa sahig, hiniling niya na sana ay ipinanganak siyang normal. Ang kanyang evil eye na ipinakita noong siya ay bata pa ang naging dahilan bakit siya ikinulong ng kanyang mga magulang sa basement, upang hindi malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya. Ngunit, pagkaraan ng ilang panahon, sinubukan ng kanyang mga magulang na patayin siya at napagtanto niya na hindi na siya dapat isinilang. Gayunpaman, binigyan si Razor ng layunin ni Abel. Kahit na siya ay ginamit bilang isang kasangkapan, ito ay nagbigay sa kanya ng isang dahilan upang mabuhay. Subalit, ngayong nabigo si Razor, sa tingin niya ay bumalik siya sa pagiging kasuklam-suklam. Samantala, ipinahayag ni Mash kung gaano siya pinagpala sa pagkakaroon ng kanyang ama, at nag-alok siya na maging kaibigan ni Razor. Sa tingin ni Razor ay imposible, at sinabi niya na sandali lang ay magbabago na ang nararamdaman niya kay Mash. Ngunit, bilang pasasalamat sa kanyang kabaitan, binabalaan siya ni Razor na huwag magpatuloy, na sinasabing si Abel ay nasa ibang antas, at wala siyang pagkakataong manalo. Pinasalamatan siya ni Mash sa kanyang babala, ngunit nagpasya siyang magpatuloy. Sinabi niya na kahit ano pa ang isipin ng iba tungkol sa kanya, hindi magbabago ang kanyang damdamin, at inaanyayahan niya siyang magkaroon ng cream puff sa susunod na magkita sila. Sina Barrett at Finn ang makakalaban kina Milo at Love, ang 4th at 5th fangs, ngunit mayroon pang isang estudyante na natagpuan ng sikretong pinto at naghanda siyang pumasok sa loob. Nakita ni Love na pareho silang single-liners, kaya naisip niya na madali lang silang talunin. Si Milo ay nagpasya na hayaan si Love na mag-isang lumaban, at umalis para hanapin si Mash. Agad na tinanong ni Love kung gusto nila siya, ngunit kakaiba ang nakita ni na Barrett at Finn. Samantala, sinabi ng dalawa na hindi nila siya kilala, kaya't nagsimulang magtanong si Love kung sa tingin nila ay cute siya. Masasabi ni Barrett na sinusubukan ni Love na akitin sila, ngunit sa palagay ni Barrett ay siya ang type niya. Gayunpaman, inaangkin niya na si Lemon ay kanyang nobya, kaya't tumanggi si Barrett na makasama siya at agad siyang sinabihan ni Love na mamatay na. Nagulat si Barrett na mabilis siyang nagbago, at umatake si Love gamit ang kanyang tornado magic. Si Barrett ay nag-counter-attack gamit ang bolang apoy, ngunit napagtanto niya na may malaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihang mahika. Sinabi ni Love na lahat ng babae ay mga reyna, na hindi karapat-dapat mabuhay ang sinumang lalaki na hindi makapagsasabing cute ang mga babae, at sila ay dapat na pinaglilingkuran. Iniisip ni Barrett na siya ay masyadong dakila, at tinanong sila ni Love kung gusto nila siyang muli. Sinubukan ni Barrett na tumanggi sa kanya, sinabing mayroon na siyang minamahal, at iniisip ni Finn na ito ay paulit-ulit. Si Barrett ay tinangay ng tamaan ng tornado magic, at ipinahayag ni Love na sinabi ng kanyang ama na kaya niyang patayin ang sinumang hindi nagmamahal sa kanya. Gayunpaman, muling bumangon si Barrett at umatake gamit ang kanyang mga apoy. Sinabi ni Love na ang kanyang magic ay masyadong mahina, ngunit ang mga bolang apoy ay dumapo, na nagdulot ng makapal na usok. Biglang lumitaw si Barrett upang kunin ang kanyang wand, subalit napansin ito ni Love at inatake siya na nagpabagsak sa kanya. Ibinunyag ni Love na ang kapangyarihan ni Milo ay gawing bato ang kanyang partikular na target.
Ang kanilang target ay ang nagbukas ng pinto, kaya't si Mash ay magiging bato kapag hindi nila siya natalo at napigilan si Milo sa loob ng 30 minuto. Kinulong ni Love si Barrett at ipinahayag na magiging imposible para sa kanya na makalabas. Nagpupumiglas si Barrett sa loob ng spell, habang masama ang pakiramdam ni Love para kay Mash, dahil napakahina ng kanyang mga kaibigan, at tinawag niya itong tanga dahil sa kanyang pagtatangkang makipaglaban kay Abel. Pakiramdam ni Barrett ay malapit na siyang mamatay sa pag-aakalang wala na siyang magagawa. Ngunit, nag-flashback siya noong si Barrett ay bata pa, kung saan kinukulit siya ng ibang mga bata upang makipagpalit ng kanilang lumang walis. Biglang sumabog ang lugar, habang ipinagtanggol siya ng kanyang kapatid na babae. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang lumaban, ngunit sa palagay ni Barrett ay magdudulot lang ito ng gulo. Sa tingin ng kanyang kapatid ay madali siyang sumuko, na sinasabing magiging problema ito kapag nakahanap si Barrett ng tunay na kaibigan, isang taong tatayo para sa kanya kahit anong mangyari, kaya't dapat niyang ipaglaban ang mga taong ganoon. Iniisip niya kung paano siya pinagtanggol ni Mash, at tumanggi si Barrett na kutsain ang kanyang kaibigan. Habang pinupuntahan ni Love si Finn, nakalabas si Barrett mula sa kanyang tornado cage. Nagulat si Love na nagawang sirain ni Barrett ang kanyang spell, at inatake niya gamit ang kanyang mahika, ngunit madali itong naitaboy ni Barrett. Nagtataka si Love kung bakit biglang tumaas ang kanyang kapangyarihan, at napansin niya ang marka sa kanyang ulo. Kinikilala ito bilang Warden Cross, kung saan ipinanganak ang ilang mga batang magkakaroon nito, na itinuturing na mga battle demon. Maaari silang magpakawala ng kanilang mahiwagang kapangyarihan kapag ang kanilang mga emosyon ay nagtagpo sa isang tiyak na sitwasyon. Sinabi ni Barrett na isang krimen ang mang-insulto sa kanyang mga kaibigan, habang lumikha siya ng hindi mabilang na mga bolang apoy sa buong lugar. Biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog, ngunit nang maalis ang usok ay tila sinadya niyang sumablay. Pagkatapos, si Barrett ay nagpahayag na hindi niya gustong manakit ng mga babae, kaya't sinabihan niya si Love na umalis na lamang. Si Love ay nagpapasalamat kay Barrett para sa kanyang awa, habang si Finn ay namangha na natalo niya si Love ng mag-isa. Pinupuri niya si Barrett, ngunit isang ulo ng bato ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, at mabilis itong sinangga ni Barrett na humarang sa pag-atake. Bumalik si Milo, iniisip kung ano ang nangyayari, at si Love ay humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo. Samantala, natuwa si Barrett na sumuko si Milo na gawing bato si Mash, ngunit naghanda si Milo na wasakin sila, na naglabas ng ilang stone hands para umatake. Gayunpaman, iniisip ni Barrett na malapit na siyang mag-collapse at ipinahayag ni Love na isang prodigy si Milo, dahil siya lang ang first year sa Majalupos, kaya sa tingin niya ay wala silang pagkakataong manalo. Nang malapit na silang maabot ng stone hands ay biglang nasaksak si Milo ng espada at natangay. Nakilala ni Finn ang espada, at nagtaka si Milo kung ano ang nangyayari. Nagulat si Milo, at napagtanto na kalaban niya ang Divine Visionary ng nakaraang taon, na nagngangalang Rain. Siya ang ace ng Adler Dorm, at siya rin ang nakatatandang kapatid ni Finn. Pilit na binabawi ni Milo ang kanyang katinuan, sa pag-aakalang siya ay isang estudyante lamang. Si Milo ay umatake gamit ang kanyang Stonehead, ngunit madali itong hinati ni Rain sa kalahati. Naglabas si Rain ng hindi mabilang na mga espada, na nagpapakita ng kanyang napakalaking kapangyarihang mahika, at inatake niya si Milo gamit ang lahat ng kanyang mga espada. Namangha si Barrett sa kapangyarihan ng isang Divine Visionary, at si Love ay agad na nagpasya na umalis sa Langdorm. Nang mawala ang alikabok ay napagtanto ni Milo na wala siyang pagkakataong manalo, kaya nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, sinabing pinilit siyang maging masama at pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon. Ngunit, sinipa siya ni Rain, sinabing ang mga aksyon ay mas malakas kaysa sa mga salita, at hindi siya naniniwala sa kanya. Habang patuloy siyang tinatapakan upang turuan ng leksyon, nabigla si Barrett sa kanyang pagiging marahas at iniisip niya kung magkakampi ba talaga sila. Sinabihan sila ni Rain na lumabas at ipinahayag na hahanapin niya ang iba pa, at mabilis na tumakas si Love. Pagkatapos ng kanyang interogasyon, si Rain ay tumungo ng mas malalim sa piitan dahil siya ay ipinadala ng headmaster na si Wahlberg. Siya ay inutusan na hanapin si Innocent Zero, at sa palagay ni Rain ay nasa lugar pa ang kanyang mga tauhan. Sa tingin niya ay maaari nilang itago ang kanilang magic power, ngunit bigla niyang nakasalubong si Mash na kumakain ng cream puff at nakita ni Rain na may kakaiba siyang aura. Sa palagay niya ay maaaring isa si Mash sa mga tauhan, kaya naglabas siya ng gagamba na maaaring sukatin ang kanyang kapangyarihan sa mahika upang makita kung siya ay talagang estudyante. Umatake si Rain gamit ang kanyang espada, ngunit madali itong nasalo ni Mash at iniisip kung ano ang nangyayari. Nakita ng gagamba na wala siyang mahika, at sa tingin niya ay isa itong bug kaya muling umatake si Rain,
at sa pagkakataong ito ay naglabas siya ng 3% ng kanyang kapangyarihan. Natanggap ni Mash ang kanyang pag-atake, ngunit sa huli ay ginawa niyang upuan ang mga espada. Gayunpaman, nakikita ng gagamba na zero pa rin ang kanyang mahika, at nagpasya si Rain na subukan muli. Si Rain ay umatake gamit ang 10% ng kanyang kapangyarihan, at ang gagamba ay nag-iisip na si Mash ay walang pagkakataong umilag, ngunit si Mash ay nag-insayo ng kanyang pag-indayog at siya ay naghanda ng batting stance. Nagagawa niyang tamaan ang mga espada at ang lahat ng ito ay bumagsak sa lupa. Tinanong ni Rain ang kanyang pangalan, at nang sabihin sa kanya ni Mash, naalala niya na sinabi ni Wahlberg ang tungkol sa isang bagong estudyante na medyo kakaiba. Humingi ng paumanhin si Rain sa pag-atake sa kanya, ngunit hindi ito tinanggap ni Mash. Pinagsisihan ni Rain ang kanyang ginawa, kaya't binigyan niya si Mash ng panyo na may kapangyarihang magpagaling ng mga sugat. Naisip ni Mash na gusto niya ang mga kuneho, ngunit nagpapasalamat siya kay Rain para sa kanyang pag-alala. Pinalaan siya ni Rain tungkol kay Abel, at nagtataka si Mash kung paano niya nalaman. Ibinunyag ni Rain na sinabi sa kanya ni Wahlberg ang tungkol sa kanyang layunin na maging susunod na Divine Visionary, kaya't natural para sa kanya na makipaglaban kay Abel na kasalukuyang may hawak ng pinakamaraming barya. Gayunpaman, sinuportahan ni Rain ang kanyang layunin na maging isang Divine Visionary, na nagnanais ng higit pang mga kapanalig na malakas. Pinalaan niya si Mash tungkol sa dull magic ni Abel at sinabing baka mahirapan siya laban sa kanya dahil wala siyang mahika, ngunit iginiit ni Mash na gagawin pa rin niya ito. Pinati siya ni Rain ng good luck at sinasabing mayroon siyang iba pang dapat gawin at pinasalamatan siya ni Mash sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Rain na ginawa niya ang lahat para sa kanyang kapakanan. Samantala, naalala niya si Wahlberg na nagsasabi tungkol sa kung paano pinahahalagahan ni Mash ang kanyang mga kaibigan kaysa sa kanyang sarili, at kung paano niya nailigtas ang kanyang kapatid, kaya't si Rain ay umaasa na makamit niya ang kanyang layunin. Natagpuan ni Mash ang huling silid, iniisip kung ang pinto ay itulak ba o hilahin. Nang sinubukan niyang itulak ay naisip niya ang tungkol kay Lemon, at nauwi sa pagkasira ng pinto. Nagtataka si Abel kung mayroon siyang galit sa mga pintuan, at sinabi ni Mash na sinubukan lang niyang kumatok. Nagulat si Abel na nagawa niyang talunin si Razor, sa pag-aakalang si Rain ang tanging mag-aaral na maaaring lumaban sa evil eye ni Razor. Samantala, naisip ni Abel na maaaring siya ay nasa parehong antas bilang isang Divine Visionary, ngunit nag-aalala lang si Mash na malaman ni Abel ang kanyang lihim. Gayunpaman, napabuti ang kanyang loob ng isipin ni Abel na siya ay malakas dahil tinutukoy niya ito bilang isang kapwa na nakatataas na nilalang, na nagpapaalala ng kanyang plano na alisin ang mga mahihinang uri. Sa kanyang palagay ay sinasamantala ng mga mahina ang kanilang kabaitan at nakakakuha ng higit pang mga karapatan, na ginagawa silang mas mahina sa pangkalahatan, kaya't ang nais ni Abel ay alisin silang lahat. Iniisip ni Mash kung ang ibig niyang sabihin ay ang mga hindi marunong gumamit ng anumang mahika, at sinabi ni Abel na kailangan nila silang itapon, dahil hindi sapat ang paghihiwalay lamang sa kanila sa lipunan. Idinaragdag rin ni Abel ang mga underachievers at mga taong kumukupkup ng mga mahina. Ngunit naisip ni Mash kung paano siya pinalaki ni Regro. Si Mash ay nag-double backflip noong bata pa siya, at pinatikim sa kanya ni Regro ang kanyang unang cream puff. Iniisip niya ang tungkol kay Regro na sinasabi sa kanya kung gaano siya ipinagmamalaki na maging anak niya ito, at napagtanto ni Mash na hindi niya maaaring maging kaibigan si Abel. Ang sabi ni Abel ay hindi lang niya naiintindihan kaya tinawag siyang tanga. Gayunpaman, napagpasyahan niya na ang mga mahihinang genes ni Mash ay kailangang alisin, habang ipinapadala niya ang kanyang mga puppet upang umatake. Samantala, si Love ay naglalakad habang hinahanap niya si Abel at nakahinga siya ng maluwag matapos makatakas kay Rain, ngunit nakita niyang sira ang pinto ng silid at nabigla siya nang makitang lumalaban si Mash kay Abel. Dinurog ni Mash ang isa sa mga puppet, ngunit biglang tumalsik ang asido mula rito, at sinabi sa kanya ni Abel na dapat siyang mag-ingat. Gayunpaman, hinawakan ni Mash ang isang ulo ng puppet na kanyang sinira, at nagtataka si Love kung ano ang magagawa ni Mash laban sa mga acid puppets. Malakas na hinagis ni Mash ang ulo, at nauwi sa pagkawasak sa lahat ng acid puppets sa isang atake. Hindi makapaniwala si Love sa kanyang nasaksihan, at iniisip ni Mash kung ituturing ba ni Abel ang kanyang sarili na mahina kapag siya ay natalo. Si Mash ay nagtataka kung ano ang ginawa niya kay Lemon, ngunit sinabi ni Abel na hindi niya kilala kung sino ang kanyang binanggit, habang inilabas niya ang kanyang malalakas na puppets. Sa tingin niya ay walang pagkakataong manalo si Mash, ngunit ang mga puppets ay tumilapon, at napagtanto ni Abel na si Mash ay naging mas malakas mula noong huli nilang pagkikita. Iniling ni Mash sa kanya na kapag siya ang nanalo, dapat niyang palayain si Lemon.
Si Abel ay humanga kay Mash, dahil hindi lamang siya puro salita, at napagtanto niya na gamitin ang kanyang pinakamalakas na spell. Sinimulan ni Mash na bugbugin ang kanyang sarili, at hindi niya mapigilan ang kanyang mga galaw habang may mga kwerdas na nakakabit sa kanyang katawan. Sinimulan niyang sakalin ang kanyang sarili, ngunit biglang naputol ang mga string nang humingi ng paumanhin si Abel sa paggamit ng ganoong pamamaraan na nagsasabing ito ay masyadong madaya. Inilabas niya si Finn na nakuha niya at ginawang puppet. Sinabi ni Abel na nakuha rin niya si Barrett, ngunit siya ay masyadong nasugatan upang maging kapaki-pakinabang, kaya't si Finn ang magsisilbing entertainment. Kinokontrol niya si Finn upang sumugod, ngunit naharangan ni Mash ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, binalaan niya si Mash na hindi siya maaaring umatake, dahil posible niyang madurog si Finn. Sinimulan niyang bugbugin si Mash, at iminumungkahi ni Abel na mayroon siyang pagpipilian na patayin si Finn sa pamamagitan ng kanyang sarili, na nagsasabi na ang mga tao ay palaging gustong maniwala na sila ay mabuti, ngunit hindi iyon ang kanilang tunay na kalikasan. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake at naputol ang palakol ni Finn, ngunit hindi man lang nahirapan si Mash. Nilabas niya ang kanyang golden coin at iniisip ni Abel kung handa na ba siyang ibigay ito. Pinitik ito ni Mash patungo sa kanya, ngunit pinutol nito ang mga string na kumokontrol kay Finn, at nagsimulang mag-transform si Finn bilang isang tao. Ang barya ay bumalik kay Mash at sinabi niya na mas gusto siya nito. Ginamit ni Abel ang kanyang spell upang kontrolin muli si Mash, at sinubukan ni Mash na lumaban, ngunit tinawag ito ni Abel na walang silbi dahil imposible para sa isang tao na labanan ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Mash na pagsisihan niya ang pagpapahirap sa kanyang mga kaibigan, at nakagawa siya ng hakbang na bumali sa daliri ni Abel. Pumwesto si Mash habang sinusubukan ni Abel na pigilan siya, ngunit nakawala si Mash at sinipa siya sa mukha. Gayunpaman, ginamit ni Abel ang kanyang skill at si Mash ay nagsimulang maging isang puppet. Umanga siya kay Mash na napilitan siyang gamitin ang spell na ito, ngunit ganap na naging puppet si Mash at sinabi niya na tapos na ang lahat. Nilapitan niya si Mash para kunin ang kanyang barya, ngunit naging cream puff ito at laking gulat ni Abel. Bigla siyang sinuntok ni Mash at bumalik sa pagiging tao, at natutuwa si Mash na okay lang ang kanyang cream puff. Nagtataka si Abel kung paano nakagalaw si Mash bilang isang puppet, dahil nakaharang ang kanyang magic sa mga electric signal mula sa kanyang utak, kaya hindi siya dapat makagalaw. Ngunit, napagtanto niya na malamang na ito ay isang spinal reflex, tulad ng paghila pabalik pagkatapos hawakan ang isang mainit na bagay, o paggalaw ng iyong paa kapag ang iyong tuhod ay natapik. Mayroong ilang mga aksyon na lumalampas sa utak upang mabilis na tumugon sa mga panlabas na banta. Ang cream puff ni Mash ang naging trigger sa kanyang reflexes, at sa tingin ni Love ay nakakatawa na ang cream puff ay napakahalaga sa kanya. Nirespeto ni Abel ang lakas ni Mash, kaya't nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihang kinuha niya mula sa ibang mga estudyante. Ginamit niya ang kanyang second death magic na naglalabas ng isang higanteng puppet, at inihayag niya na may kakayahan itong gawing puppet ang nasa loob ng 100 metrong layo. Ipinaliwanag niya na ang puppet ay gagawa ng mga invisible strings na kokonekta sa kanyang katawan habang nakikipaglaban, at nag-aalala si Love na maaabot din siya sa pag-atake. Sinabi ni Abel na imposibleng magawang labanan ang kanyang pag-atake, at kapag naging puppet na si Mash, paglalaruan siya hanggang sa hindi na makakabawi. Nilabas niya ang mga strings na tinakpan ng buong lugar at sinabi ni Abel na dapat matuwa si Mash na ginamit niya ang kanyang ultimate skill. Sa kasamaang palad, ang kanyang puppet ay nawasak at si Mash ay ipinahayag na maayos. Nagtataka si Abel kung bakit hindi siya naging manika, at sinabi ni Mash na pinunit lang niya ang mga strings nito. Sa tingin ni Abel ay imposible ito dahil hindi nakikita ang mga puppet strings, na hindi dapat kayang mapigilan ng isang normal na tao. Nabigla si Love sa aktwal na nangyari, at nakita niya na inilipat ni Mash ang kanyang katawan sa isang partikular na paraan kung kaya't ang mga strings ay kumonekta sa kanya sa iba't ibang oras. Nang maramdaman ni Mash ang mga ito sa kaliwang bahagi, agad niyang pinunit ang mga strings habang kontrolado pa niya ang kanang kamay. Hindi makapaniwala si Love sa kanyang nakakabaliw na diskarte, at nagtataka si Abel kung tao nga ba si Mash. Sinubukan niyang umatake gamit ang kanyang puppet, ngunit tuluyan itong nabasag ni Mash, at lumitaw siya sa likod ni Abel. Hinawakan siya ni Mash habang tumalo ng mataas at ibinaon niya ang ulo nito sa lupa. Sa pagbabalik tanaw, naalala ni Abel ang tungkol sa kanyang ina. Siya ay isang mabait at mahabagin na tao, bagamat siya ay isang marangal, pinakitunguhan pa rin niya ang mga karaniwang tao ng pantay-pantay, na sinasabi na nagkataon lamang na sila ay ipinanganak na may pribilehiyo. Ngunit isang araw, ang kanyang ina ay sinaksak. Habang siya ay namamahagi ng pagkain sa mga mahihirap gaya ng lagi niyang ginagawa, ang isa sa kanila ay naging sakim,
na nagnanais ng lahat ng pagkain para sa kanyang sarili, at nauwi sa pagkasaksak ng siya ay lumaban sa kabila ng paniniwala sa kabutihan ng sangkatauhan. Siya ay pinaslang, kaya't nagsimulang maniwala si Abel na ang mahina ay kailangang linisin. Tinipon niya ang pinakamahuhusay na tao para samahan siya, mga taong hindi rin nasisiyahan sa kung ano ang nangyayari sa mundo. Tumanggi siyang magbago ng isip, at sinasabing natural lang sa mga malalakas na alisin ang mga mahina. Sinabi ni Mash na siya ay mali, at palaging may masasamang tao, anuman ang katayuan nila sa lipunan. Dahil siya ang nanalo sa kanilang laban, tinanong ni Mash ang lokasyon ni Lemon, at pumayag si Abel na palayain ang lahat ng mga estudyante. Iniisip ni Mash na dahil ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang ina, hindi siya ganoon kasamang tao. Inilabas ni Abel ang kanyang spell, pinakawalan si Lemon, at nakita siya ni Mash habang si Finn ay nagkamalay, at ang tatlo ay natutuwa sa muling pagsasama. Habang sila ay nagdiriwang, tinawag ni Finn at Lemon si Mash bilang isang bayani. Napaiyak si Finn na nagpapasalamat kay Mash, at humihingi ng paumanhin si Lemon dahil nadamay siya at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya. Pumapang din si Barrett na nagsasabing tumulong din siya, at patuloy silang nagdiwang ng magkasama. Hindi makapaniwala si Abel na natalo siya sa mga tanga, at nagtataka si Finn kung ano ang nangyari kay Lance. Si Lance ay naglalakad sa piitan, at nakatagpo niya si Rain. Biglang naharangan ni Lance ang kanyang pag-atake, at nagulat si Rain na na-counter niya ang kanyang mahika. Ibinunyag ng kanyang kasamang gagamba na ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas, at ipinahayag na hindi talaga ito si Lance, kundi isa sa mga kasamahan ni Innocent Zero. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Rain ang kanyang pagkukunwari, ngunit si Rain ay umatake muna bago nagtatanong, na sinasabi na mas mabilis iyon. Nagtataka si Rain kung ano ang gusto ni Innocent Zero sa paaralan, at ipinahayag ng lalaki na mayroon silang hinahanap. Si Abel ay sinadya upang tulungan silang maghanap, ngunit siya ay hindi tumulong, kaya't ang lalaki ay umalis upang patayin siya dahil hindi na nila siya kailangan. Sinubukan ni Rain na sundan ang lalaki ngunit napatigil si Rain nang muntik siyang tamaan ng isang higanteng kutsilyo. Nagpapatuloy ang lalaki habang si Rain ay nakaharap ng isa pang kalaban, ngunit nag-aalala siya para kay Mash at sa kanyang mga kaibigan, dahil ang lalaking papunta sa kanila ay may kapangyarihan na kasing lakas ng isang divine visionary. Sina Regro at Brad ay nag-aalala kung kumusta na si Mash sa akademya, umaasang hindi siya nalantad na walang mahika. Nagtataka si Regro kung bakit hindi kailangang magtrabaho ni Brad, ngunit sinabi niyang nandyan siya para makakuha ng ilang time screen. Patuloy na nagdiriwang si Mash at ang kanyang mga kaibigan, at iniisip ni Abel kung hanggang kailan sila magpapakatanga. Nagdahilan si Mash, sinabing kailangan niyang pumunta sa banyo, at natutuwa ang kanyang mga kaibigan na tapos na ang lahat. Samantala, ang ibang mga estudyante na naging puppet ay bumalik na sa normal, ngunit isang kriminal ang biglang dumating. Nagtataka sila kung sino siya, subalit binalibag lang sila ng lalaki. Iniisip ni Barrett ang tungkol sa pakikipaglaban sa kanya, ngunit agad siyang sumuko at napagtanto kung gaano siya kalakas. Ang lalaki ay lumapit kay Abel at ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Cell. Nakikita niya na si Abel ay natalo laban sa isang tao, at tinawag niya itong kaawa-awa dahil hindi niya maabot ang tuktok sa paaralan. Pinasalamatan siya ni Cell sa kanyang kaalaman tungkol sa punong guro, ngunit bigla niyang kinontrol ang mga kamay ni Abel at sinimulang sakalin ni Abel ang kanyang sarili. Sinabi ni Cell na hindi niya mahanap ang pinapahanap nila, kaya't hindi na nila siya kailangan. Gayunpaman, nang muntik nang mamatay si Abel ay biglang bumalik si Mash na may dalang isang plato ng cream puffs, na handang ipagpatuloy ang kanilang pagdiriwang. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na hindi pa oras para doon, at biglang dumapo ang langaw sa kanyang ilong. Kinikiliti nito ang kanyang ilong na naging dahilan para mabahing si Mash, at binato niya ang mga cream puff kay Cell. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung ito ay nagkataon lamang, at si Abel ay nagawang makalaya. Hiniling ni Mash sa kanya na ibalik ang kanyang cream puffs, at ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapaniwala na iyon lang ang iniisip niya. Pinato ni Cell ang cream puff sa lupa na ikinagulat ni Mash, at biglang naramdaman ni Cell na sumakit ang kanyang ulo, habang iniisip niya kung si Mash na ba ang kanyang hinahanap. Nagpasya si Cell na tapusin ang kanyang nasimulan, habang binuhat niya si Abel sa ere. Naghanda si Cell na patayin si Abel at sinubukan siyang iligtas ni Mash, ngunit biglang lumitaw si Razor upang protektahan si Abel. Nagmadaling lumapit si Mash at humingi ng paumanhin si Razor, sinabing hindi niya siya makakasama na kumain ng cream puff. Ibinigay ni Mash sa kanya ang kanyang magic handkerchief, at nagulat si Cell na hindi siya namatay sa kanyang pag-atake.
Napagtanto niya na bago siya nagpakawala ng kanyang magic, binato siya ni Mash na nagpapabago sa trajectory ng kanyang spell. Lumaban si Mash para sa kanila, na binasag niya ang lupa at sinipa ang isang bato patungo kay Cell. Ang lahat ay nagulat dahil nasalo ni Cell ang bato at sinimulan niya itong dilaan, sinabing papatayin din niya si Mash kung patuloy siyang humarang, ngunit nakikita ni Mash na siya ay isang baliw dahil sa pagdila ng bato. Sinabi ni Mash na dadalhin niya si Razor sa infirmary, at sinabihan niya si Cell na umalis sa daan. Sinabi ni Cell na mayroong 30 minuto lang si Razor bago siya mailigtas, kaya't iniisip niya kung ano ang magagawa ni Mash. Nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang mahika, na binasag ni Mash gamit ang kanyang mga kamao. Si Cell ay nagtataka kung puro lang siya salita, at pinagsama-sama niya ang kanyang mahika sa isang mas malakas na pag-atake, at si Mash ay tinamaan. Iniisip ni Abel na hindi mananalo si Mash, dahil masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Pumalik sa kanyang isipan kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ina na nagkataon lamang na nagkaroon sila ng pribilehyo, na sa tingin niya ay masyadong malakas si Cell para sa kanila, at sa palagay niya ay imposible siyang matalo. Patuloy na inilunsad ni Cell ang kanyang mahika, ngunit si Mash ay patuloy na hinarangan ang kanyang pag-atake. Iniisip ni Abel na si Razor ay isang tanga sa pagligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Mash na masaya si Razor. Sinabi ni Mash na laging nag-iisa si Razor, ngunit nabigyan siya ni Abel ng dahilan upang mabuhay, at naging masaya si Razor na kailanganin niya siya. Inamin ni Mash na ganoon din ang mararamdaman niya na iniisip ang kanyang sarili sa sitwasyon ni Razor. Naalala ni Abel ang sinabi ng kanyang ina na ilagay ang sarili sa posisyon ng iba, upang maging mas mabait sa iyong kapwa. Samantala, patuloy na lumalaban si Mash, habang ipinapakita kung paano kinakatakutan si Razor sa kanyang buong buhay. Palagi siyang nag-iisa, nagnanais na hindi na lang siya ipinanganak, ngunit nang makilala niya si Abel na tumanggap sa kanya, sa wakas ay nakahanap siya ng dahilan upang mabuhay. Sinabi niya kay Abel na tumakbo habang kaya pa niya, at sa tingin ni Abel siya ay marangal, tulad ng kanyang ina. Si Mash ay patuloy sa pagtatanggol sa kanila, at iniisip ni Cell kung yun lang ang kaya niyang gawin. Nakikita ni Abel na walang pagkakataon si Mash na malapitan si Cell, at naisip ni Barrett na subukang tumulong, ngunit nag-aalala siyang protektahan sina Finn at Lemon. Nagsimulang mayamot si Cell, kaya't umatake siya gamit ang mas malalaking projectiles. Hindi naging maganda ang pangyayari para kay Mash, ngunit bigla siyang prinotektahan ng manika ni Abel. Inilabas ni Abel ang kanyang manika upang umatake, ngunit madali itong dinurog ni Cell gamit ang kanyang mahika. Sinabi niya kay Abel na wala siyang pagkakataong manalo, ngunit ang isa sa mga ulo ay biglang gumalaw, na nagpapakitang si Mash ay nagtatago sa loob at binasag ni Mash ang mukha ni Cell. Si Cell ay protektado ng isang baluti, ngunit nagulat siya na nagawa itong sirain ni Mash. Nagtataka siya kung anong klaseng magic ang ginagamit ni Mash, at sinabi lang ni Mash na gumagamit siya ng power magic. Sa tingin ni Cell ay nakakatawa ang kanyang sagot, ngunit sinabi niya na ito ay hindi mahalaga, habang siya ay naglabas ng isang salamin. Kinikilala ito ni Barrett bilang Spellfletch, isang magic item na maaaring ibalik ang anumang uri ng atake gamit ang magic, kaya't ang item na ito ang kinakatakutan ng mga magic user. Pinalaan ni Barrett si Mash na nagsasabing hindi sila magkakaroon ng pagkakataong manalo laban dito. Sinabihan siya ni Cell na gawin ang kanyang pinakamalakas na atake, na sinasabing madudurog siya ng sarili niyang mahika, ngunit direkta itong sinipa ni Mash. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, na pagtanto na ang kapangyarihan ni Mash ay hindi magical at naaalala nila ang kanyang mga nakaraang gawa, at iniisip nila na siya ay isang bagay mula sa isang fairy tale. Hindi nabigla si Cell sa pag-atake ni Mash, ngunit bigla niyang napansin ang isang marka na namumuo sa kanyang kamay, kaya't kinumpirma niyang si Mash ang kanilang hinahanap. Biglang nabasag ang silid at lumitaw ang dalawang higanting kamay. Sinabi ni Cell na mayroon siyang apurahang gawain, kaya nagpasya siyang umatras pansamantala, at sinabi niya kay Mash na makikita niya siyang muli sa lalong madaling panahon. Nawala si Cell habang natuwa si Mash na tapos na ang laban, at sa palagay niya ay dapat nilang dalhin si Razor sa infirmary. Ngunit sinabi ni Abel na magiging okay lang siya, na nagpapasalamat sa magic handkerchief, at umaasa si Razor na makakain ng cream puff kasama si Mash sa susunod nilang pagkikita. Gayunpaman, tumungo si Abel kasama si Razor at nag-alok siya kay Mash ng kanyang pasasalamat, na nagsasabing ibabalik niya ang pabor balang araw. Sumama sa kanya ang kanyang mga kaibigan at nagulat sila na wala siyang magic. Nag-aalala sila na malalagay siya sa panganib kapag nalaman ng mga tao ang kanyang sekreto, at nagsimulang matakot si Mash na sinasabing ganap niya na magagamit ang magic. Nagpasya ang kanyang mga kaibigan na tutulong silang itago ang kanyang sekreto,
ngunit nagising ang isa sa iba pang mga estudyante na nagsasabing narinig niya ang lahat. Sa tingin niya ay nakakatawa ang isang taong walang mahika sa paaralan, kaya't plano niyang ibunyag ang lahat tungkol kay Mash. Napagtanto ni Mash na sa wakas ay dumating na ang kanyang oras at nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung ano ang kanyang gagawin, at nagpasya si Mash na ito ang perpektong oras para kumain ng cream puff. At dyan na nga tinatapos ang video na ito. Kung nag-enjoy ka, pwede mo akong i-follow or subscribe dito sa YouTube channel ko. Lahat ng anime na mapapanood mo ay libre lang, kaya dapat naka-follow or subscribe ka sa channel ko para lagi kang updated sa mga bagong paparating na i-upload ko. Salamat and enjoy!